Inasar ng tumatakbong si Zofan ang humahabol sa kanyang si Li Zong. Sinabi ni Zofan na kung gusto raw talagang ipaghiganti ni Li Zong ang pagkamatay ng walang kwenta nitong anak ay habulin nga raw siya nito. Sinabi ni Li Zong na hindi na niya nga raw hahayaan na makatakas pa sa kanya ang walang hiyang si Zofan. Sinabihan ng nakatalukbong na lalaki si Li Zong na wag nga raw itong humabol. Sinasadya lang daw talagang magpahabol ni Zofan para magwatak-watak ang kanilang puwersa. Pinagpatuloy pa rin ni Li Zong ang paghabol nito, kaya sinabi ni Mo Hanlong na talagang nawala na raw ito ng kakayahan na makapagdesisyon ng maayos. Mas lalo tuloy ngayong mahihirapan ang grupo ni Mo Hanlong na labanan ang Eagle Fox King dahil umalis na ang isa nilang kakampi. Tumakbo ng tumakbo si Zofan hanggang sa mailayo na niya si Li Zong sa mga kagrupo nito. Sinabi ni Li Zong na hindi na nga raw siya matatakasan ni Zofan, wag na nga raw itong pumalag at tanggapin na lang nito ang kanyang kamatayan. Hindi nagpasindak si Zofan at inasar pa ang matandang si Li Zong, sinabi niya na nababagay nga raw ang bagong itsura ni Li Zong sa napakapangit nitong ugali. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Li Zong, inutusan na niya ang kinokontrol niyang warlord rank monster na patayin na agad si Zofan. Agad na kumilos si Zofan at sinalubong ang papalapit sa kanyang halimaw. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake sa katawan ng warlord rank monster. Binaliwala ng halimaw ang mga tinamo nitong pinsala, ginamit nito ang matatalas nitong kuko noong siya naman ang umatake. Tumilapon si Zofan sa lakas na taglay ng nakaharap niyang warlord rank monster. Natuwa naman si Li Zong sa nangyari kay Zofan, sinabihan niya ito na hanggang doon ba lang daw ang ibubuga nito. Hindi niya nga raw akalain na matapos lang ang ilang araw ay mas malalampasan na niya ang lakas na taglay ni Zofan. Sumagot naman si Zofan na ang bagong lakas nga raw na ipinagmamalaki ni Li Zong ay nagmula sa napakapangit nitong itsura. Huwag nga raw itong magmalaki dahil nanghihiram lang din naman ito ng lakas na nagmula sa mga halimaw. Nagalit si Li Zong sa narinig niya mula kay Zofan, wala nga raw alam ang batang gaya nito. Sinabi niya rin na nakahanda nga raw siyang gawin ng anumang paraan para lang magawa niyang manalo. Binanggit din ni Li Zong ang ama ni Zofan, nalagay nga raw si Zuhui sa kinalalagyan nito ngayon nang dahil sa hindi ito marunong sumabay sa daloy ng alon. Nagtanong si Zofan kung ano ba raw ang nalalamang impormasyon ni Li Zong tungkol sa nangyari noon. Sumagot naman si Li Zong nang hindi nga raw kwalipikado si Zofan para malaman kung ano man ang nangyari noon, mamamatay na nga lang daw ito nang walang nalalaman. Umatake na ulit si Li Zong kasama ang kinokontrol niyang warlord rank monster, oras ng araw para durugin niya si Zofan. Sinabi ni Zofan na akala nga raw niya ay mapapakagat niya si Li Zong para ipaalam nito sa kanya ang nangyari noon. Pero dahil wala nga raw pala siyang malalaman sa matandang ito, kailangan na raw niyang ilabas ang totoo niyang lakas. Ini-activate ni Zofan ang kanyang mga perfection level skill na Shadow Flash Blade at Floating Steps of Luminosity. Idagdag pa ang pagiging isa niyang novice warlord na may sagad na stat sa lahat ng kanyang attribute. Hindi kinaya ng pinagsamang pag-atake ni Li Zong at ng kasama nitong warlord rank monster ang maladragon na pag-atake ni Zofan. Hindi makapaniwala si Li Zong sa lakas ni Zofan, simula raw pala umpisa ay itinago lang nito ang totoo niyang lakas. Sinabihan ni Zofan ang pabagsak na si Li Zong na kahit pa nga raw gumamit ito ng anumang kasamaan para lang lumakas, hindi pa rin daw may pagkakaila na hiniram niya lang ang bagong lakas nito. Sinabi ni Li Zong na noon pa nga lang daw ay naiisip na niya na magiging malaki niyang problema si Zofan, dapat nga raw ay pinatay na niya ito noong mayroon pa siyang pagkakataon. Sinabihan ni Zofan si Li Zong na napakaganda nga raw ng pagtrato dito noon ng kanyang ama. Dahil nga raw mamamatay na rin ito, bilang pagtanaw ng utang na loob ay sabihin na rin ito sa kanya kung ano ba ang totoong nangyari noon. Sumagot si Li Zong nang mas mabuti raw kung hindi ito malaman ni Zofan, hindi nga raw nito naiintindihan kung gaano kalaki ang kalaban na gusto nitong kaharapin. Bago malagutan ng hininga ay sinabihan pa ni Li Zong si Zofan, sa sandaling mahanap nga raw ito ng mga taong may kagagawa ng nangyari noon, kahit nga raw magpalakas pa ito ay hindi na rin ito mabubuhay pa ng matagal. Naisip ni Zofan na gaya nga raw ng inaasahan niya, hindi lang simpleng monster outbreak ang nangyari noon. Habang nakatalikod si Zofan ay bigla namang bumangon at umatake ang sugatang warlord rank monster. Mabilis lang din na pinaslang ni Zofan ang umatake sa kanyang halimaw, baliwala ang pag-atake nito sa kanyang likuran dahil naka-activate lagi ang kanyang perception.
Pagkalapit ni Lieutenant Colonel Solan ay nakita nito ang nakahandusay na bangkay ni Li Zong at ng isang warlord rank monster. Doon ay nagtanong din siya kay Zofan kung ayos lang ba raw ito. Agad namang tumugon si Zofan at sinabi na ayos lang daw siya. Nagtanong si Lieutenant Colonel Solan kay Zofan kung totoo ba raw talaga na bago pa lang ito sa pagiging isang novice warlord. Kahit nga raw mas lumakas na si Li Zong ay napakadali lang daw itong pinatay ni Zofan. Sumagot naman si Zofan nang marahil nga raw ay may lakas na si Li Zong na katumbas ng isang intermediate warlord, pero limitado lang daw ito sa kanyang strength stats. Ang bilis at reaction speed nga raw nito ay napakalayo pa para sa isang tunay na intermediate Starfall warlord. Sinabi ni Zofan na sa kasalukuyan niyang araw lakas ay sapat na ang isang pag-atake para patayin si Li Zong. Ngayon nga raw napatay na ito. Oras na para si Mu Hanlong naman ang kanyang singilin sa pagkakautang nito sa kanya. Sino ang mag-aakala na ganoon lang kabilis mamamatay ang kontrabidang si Li Zong? Kahit nagsama pa ito ng isang warlord rank monster ay wala pa rin itong panama sa lakas ni Zofan. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa lugar kung nasaan ang grupo ni Mu Hanlong. Nagtataka sila kung ano ba raw ang problema ng mga isinama nilang dog-headed rat monster. Bakit nga raw inaatake na rin sila ng mga ito? Laking gulat ni Mu Hanlong noong mapagtanto na nito kung ano talaga ang dahilan, hindi siya makapaniwala na magagawang mapatay ni Zofan si Li Zong. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na napakawalang utak daw ng matandang iyon. Lumakad nga raw ito ng mag-isa gayong kaya lang naman siya lumakas ay nang dahil sa ininom nitong kakaibang potion. Pero ang katotohanan daw ay napakalayo pa talaga nito sa pagiging isang intermediate Starfall warlord. Sinabihan din ng nakatalukbong na lalaki ang mga nabubuhay niyang kasamahan na hindi na raw sila maaaring magsayang pa ng oras doon. Ibuhos na nga raw nila ang lahat ng makakaya nila. Nagtaka si Captain Fu Zhang kung bakit daw naglalaban-laban na din ngayon ang mga dog-headed rat monsters at ang mga massive gecko monsters, ibang-iba na nga raw ngayon ang sitwasyon. Hindi rin makapaniwala sina Ji Zon at Chief Instructor Wei Shenshan sa kanilang nasasaksihan. Nagtataka sila kung ano ba ang nangyari at bakit nagpapatayan na ngayon ang mga halimaw. Sinabihan ni Chief Instructor Wei Shenshan ang kanyang mga kasamahan, na ito na nga raw ang magandang pagkakataon para umatake sila. Hindi nga raw nila maaaring hayaan na lang na makatakas ang mga taong nagdala doon ng gulo. Sumang-ayon din si Captain Fu Zhang sa sinabi ni Chief Instructor Wei Shenshan, hindi nga raw maaaring hayaan na lang nila na makatakas ang mga ito. Dapat daw ay mahuli nila ang ilan sa mga ito para maging kanilang ebidensya at mapagkuhanan na rin ng impormasyon. Sinabihan ni Chief Instructor Wei Shenshan ang buong kasundaluhan ng Ghost Rain Military Base na magsipunta sa military warehouse para kumuha ng mga kagamitang panglaban. Noong handa na ang lahat ay isinigaw naman ni Chief Instructor Wei Shenshan sa kanyang mga tauhan na sama-sama raw nilang bawiin sa mga kalaban ang kanilang kampo. Ngayon ay handa na ulit makipaglaban ang mga sundalo ng military base, at sa pagkakataong ito ay armado na sila at hindi na pinanghihinaan ng loob. Pinaulanan ng mga sundalo ng military base ang buong grupo ni Mu Hanlong, ngayon ay mas naging mahirap pa ang kanilang kalagayan. Bukod sa ginagawa nilang pakikipaglaban sa mga nakapalibot sa kanilang halimaw, ngayon ay kailangan na rin nilang umilag sa mga ginagawang pag-atake ng grupo ni Chief Instructor Wei Shenshan. Inatake ng isang lalaki na gumagamit ng palakol ang mga halimaw na sumusugod sa kanya, huli na nung namalayan niya na may paparating na sa kanya na isang malaki at matulis na palaso. Hindi na nakaiwas ang lalaki na gumagamit ng palakol, agad din itong namatay dahil tinamaan ito sa tapat ng kanyang puso. Nagtaka si Mu Hanlong kung sino raw ang gumawa noon, hindi siya makapaniwala na ganoon lang kabilis mamamatay ang isa sa kanyang mga kasamahan. Ipinagyayabang ni Captain Fu Zhang kay Chief Instructor Wei Shenshan ang ginawa niyang pagpatay sa lalaki na gumagamit ng palakol. Kung archery skills nga raw ang pag-uusapan ay higit na mas magaling siya kay Chief Instructor Wei Shenshan. May bigla namang ipinaalala si Chief Instructor Wei Shenshan kay Captain Fu Zhang. Sinabi niya na hindi nga raw mumurahin ang espada ni Captain Fu Zhang, isa nga raw itong napakahalagang item. Huwag nga raw nitong sasabihin sa kanya mamaya na hindi nito nakita ang nawawala niyang espada. Nawala ang yabang sa mukha ni Captain Fu Zhang noong maalala nito ang kanyang espada.
Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na kung sino man daw ang makakakita ng kanyang espada ay makakatanggap daw ng merit mula sa kanya. Kinausap ng nakatalukbong na lalaki ang kanyang gwardya na si Guard Kai, hindi nga raw nagtagumpay ang kanilang plano kaya kailangan na nilang tumakas. Habang tumatakbo ay biglang naghagis ng mga granada ang nakatalukbong na lalaki. Nagdulot ito ng malaking pagsabog na siyang ikinamatay ng maliliit na halimaw at ng iba pa nilang mga kasamahan. Nagalit si Chief Instructor Wei Chenshan sa ginawa ng nakatalukbong na lalaki, isinakripisyo nga raw nito ang mga sarili niyang kakampi para lang magawa nitong mabuhay. Hindi na rin nagulat si Captain Fu Zhang sa kanyang nakita, kung hindi nga raw ang mga ito ganoon kasasama ay hindi ng mga ito maiisip na gumawa ng ganoon kasamang plano. Inutusan ulit ni Chief Instructor Wei Chenshan ang kanyang mga tauhan na wag daw nila hahayaang makatakas sa kanila ang kanilang mga kalaban. Sundan nga lang daw nila ang direksyon kung saan papunta ang Eagle Fox King. Nagsisunod ang buong grupo ni na Chief Instructor Wei Chenshan sa lumilipad na Eagle Fox King, ginawa nila ito dahil hinahabol din ng halimaw ang mga tumatakas nilang kalaban. Nakabalik na ulit si Zhou Fan sa lugar kung saan nangyayari ang habulan, doon ay nakita niya kung saan papunta ang isa sa kanilang mga kalaban. Agad na kumilos si Zhou Fan para puntahan ang taong nakita niya. Nagalit si Mo Hanlong sa ginawa sa kanila ng nakatalukbong na lalaki. Pinanalangin niya na sana nga raw ay mamatay ang walang hiyang ito. Mabuti na nga lang daw at nakagalaw siya agad ng mabilis, kung hindi niya nga raw ito nagawa ay malamang patay na rin siya sa napakalakas na pagsabog. Mas tumindi ang galit na nararamdaman ni Mo Hanlong noong maalala nito si Zhou Fan, naisip niya na ito nga raw ang punot dulo ng pagkasira ng kanilang plano. Kapag nakatakas nga raw siya doon ay gagawa siya agad ng paghahanda para masigurado niya na mapapatay na niya ito. Ngunit hindi na niya kailangang paghandaan pa ang muli nilang pagkikita ni Zhou Fan, ngayon ay nasa harapan na niya mismo ito. Hindi inasahan ni Mo Hanlong na darating si Zhou Fan para pigilan ang kanyang pagtakas. Sinabihan ni Zhou Fan si Mo Hanlong ng pasensya dahil hindi niya raw ito maaaring pabayaan na tumakas. Hindi niya nga raw ito hahayaang makalampas sa kanyang kinatatayuan. Sinabi ni Mo Hanlong na kanina pa nga raw niyang iniisip kung paano niya mahahanap si Zhou Fan. Hindi niya raw akalain na ito mismo ang lalapit sa kanya, mukhang gustong-gusto na raw talaga nitong mamatay. Sinabi ni Zhou Fan na parang araw kay Mo Hanlong ang mga salita na sinabi nito. Sugatan pa nga raw ito matapos nitong manggaling sa isang malaki at napakahirap na laban. Ano pa nga raw ang magagawa nitong laban sa kasalukuyan nitong kondisyon? Hindi na nagpakita ng awa si Zhou Fan at agad na ring inatake ang sugatang si Mo Hanlong. Papatayin na niya nga raw ito habang nanghihina pa ito. Natawa naman si Mo Hanlong sa kapangahasang ginawa ni Zhou Fan. Noong papalapit na ito sa kanya ay agad niya itong hinagisan ng ilang mga granada. Sinabi ni Mo Hanlong na sa kagustuhan nga raw ni Zhou Fan na patayin siya ay hindi na raw ito nag-isip pa ng maayos. Habang pinapanood ang direksyon ng pagsabog ay sinabi ni Mo Hanlong na kulang pa raw si Zhou Fan sa karanasan. Marunong nga raw itong gumamit ng lakas pero hindi nga raw ito marunong gumamit ng utak. Akala ba raw talaga nito ay makikipaglaban siya ng patas sa kasalukuyan niyang kondisyon, napakabulok nga raw nitong magdesisyon. Naalis ang tuwa sa mukha ni Mo Hanlong noong tuluyan nang mawala ang apoy at usok ng ginawa niyang pagsabog. Takang-taka siya kung nasaan na ang bangkay ni Zhou Fan, imposible nga raw na makaligtas pa ito. Maghahanap pa sana si Mo Hanlong pero may bigla namang bumaril sa isa niyang binti. Nagtaka si Mo Hanlong kung saan ba nagmumula ang pag-ataking ito. Agad na nawala sa balanse si Mo Hanlong nang dahil sa tinamo nitong tama sa kanyang isang binti, pero kahit ganoon ay pinipilit pa rin niyang tumayo. Bigla namang nagpakita ang bida natin na si Zhou Fan, sinabi niya kay Mo Hanlong na akala ba raw talaga nito ay hindi niya napaghandaan ang gagawin nitong pandaraya. Sinabi niya rin kay Mo Hanlong na tingin ba raw talaga nito ay hindi pa niya alam kung paano ito mag-isip, kagayang-kagaya nga raw nito si Mo Hanho na puro kasamaan lang ang alam. Nagtanong ang nakaluhod na si Mo Hanlong kung pinakagat lang ba raw siya ni Zhou Fan para ibaba niya ang kanyang depensa. Sumagot naman si Zhou Fan at sinabi kay Mo Hanlong nang bakit pa nga raw ito nagugulat, ganoong-ganoon rin daw ang mga pamamaraan na ginagawa nito at ng kapatid nitong si Mo Hanho. Bago pa man umatake si Zhou Fan ay inasahan na niya na gagawa ng pandarayang taktika ang kalaban niyang si Mo Hanlong. Nagkunwari lang siya na aatake para gawin na agad nito ang kanyang masamang binabalak.
Sa pag-aakala ni Mo Hanlong na patay na si Zofan ay doon na rin ito ibinaba ang kanyang depensa, na siyang naging dahilan kung bakit siya madaling napatamaan sa kanyang isang binti. Sinabi ni Zofan na naroon nga raw sila sa Ghost Rain Military Base kaya pamilyar na sa kanya ang buong lugar. Sinadya niya raw talaga na magpakita kay Mo Hanlong sa lugar na alam niya na mayroon siyang mapagtataguan. Sinabi rin ni Zofan na parte na raw talaga ng isang labanan ang paglinlang sa kalaban, pero mukhang siya lang daw ang nakakaintindi nito kaya madali niyang napaniwala si Mo Hanlong. Humanga si Mo Hanlong sa husay ni Zofan sa paggawa ng estratehiya, malamang ay ito nga raw talaga ang sumira sa lahat ng kanilang plano. Naisip din ni Mo Hanlong na hindi na nga raw maganda ang kanyang sitwasyon, napakahirap nga raw palang kalaban ni Zofan kaya hindi niya ito dapat hayaang mabuhay pa. Itinutok na ni Zofan sa direksyon ni Mo Hanlong ang kanyang espada na Wind Slasher, sinabi niya na oras na nga raw para tapusin na niya ito. Nagmakaawa si Mo Hanlong kay Zofan at sinabing sandali lang daw, pakinggan daw muna nito ang kanyang sasabihin. Sinabi ni Mo Hanlong na saksi nga raw siya sa husay ni Zofan sa paggawa ng magagandang plano, at inaamin daw niya na top tier ang lakas na taglay nito. Nagtanong si Mo Hanlong kung bakit nga raw hindi ikonsidera ni Zofan na sumali sa kanilang Mo family. Kapag ginawa nga raw ito ni Zofan ay kakalimutan na raw nila ang kanilang mga alitan. Binanggit din ni Mo Hanlong na hindi ba raw malapit din si Zofan kay Mo Yinye. Kapag sumali nga raw si Zofan sa kanilang Mo family, maaari na nga raw nitong makasama si Mo Yinye nang dahil sa taas ng level ng taglay nitong talento. Sinabi rin ni Mo Hanlong na hindi nga raw hahayaan ng pamilya ni Mo Yinye na sumama ito sa isang lalaki na wala man lang magandang background, pero sa tulong niya nga raw ay magiging posible ito. Natawa naman si Zofan sa mga sinasabi sa kanya ni Mo Hanlong. Tingin ba raw talaga nito ay nakikipag-usap lang siya sa isang musmos na bata? Sinabi ni Zofan na nakakasigurado nga raw siya na ang pamilya ni Mo Yinye at ang pamilya na kinabibilangan ni Mo Hanlong ay mortal na magkalaban. Tingin ba raw talaga nito ay madali siya nitong mauuto? Sinabihan ni Zofan si Mo Hanlong na tama na nga raw ang pag-aaksaya nila ng oras, ihahatid na niya nga raw ito sa kanyang kamatayan. Pinuri ni Mo Hanlong si Zofan dahil nabisto nga raw agad nito ang mga sinabi niyang pakulo. Pero sapat na nga raw ang oras na nakuha niya para makapagpahinga siya at manumbalik ang kaunti niyang lakas. Sinabi niya rin na sapat na nga raw ito para mapatay niya si Zofan. Nagawa na ulit makatayo ni Mo Hanlong at agad na sumugod, sinabi niya na kahit nga raw sugatan pa siya ay higit na mas malakas pa rin daw siya kay Zofan. Sinabi niya rin na sisiw nga lang daw para sa kanya ang patayin ito. Pagkalapit ni Mo Hanlong ay agad nitong inatake si Zofan. Ngunit hindi niya ito tinamaan dahil mabilis itong nakaalis sa kanyang dating kinatatayuan. Sinabi ni Zofan na mas bumagal nga raw ang paggalaw ni Mo Hanlong dahil sa tinamo nitong pinsala sa isa nitong binti. Nagpakawala si Zofan ng sunod-sunod at mabibilis na sword skill patungo kay Mo Hanlong. Imbis na umiwas ay naghintay pa si Mo Hanlong na makalapit ito. Sinabihan ni Mo Hanlong si Zofan na kahit nga raw mabilis ito ay hindi raw nito magagawang basagin ang kanyang kalasag na pangdepensa. Totoo nga ang ipinagyayabang ni Mo Hanlong, lahat ng sword skill na pinakawalan ni Zofan ay nasanggalang ng gamit-gamit nitong kalasag. Habang umaatake ay naisip ni Zofan na sugatan na nga raw si Mo Hanlong pero nagagawa pa rin itong magtaglay ng ganoong kapangyarihan. Mabuti na nga lang daw at hindi niya ito agad nilabanan, higit na mas malakas nga raw ito sa matandang si Li Zong. Ang pag-breakthrough sa pagiging isang intermediate warlord ay nangangahulugan ng pagtaas ng malaki ng tinataglay nitong lakas. Si Mo Hanlong ay ikinukonsidera rin na isa sa mga malalakas maging sa iba pang mga intermediate Starfall warlord. Umangat ang strength stats ni Li Zong sa lakas ng isang intermediate warlord nung maging artificially modified ang kanyang katawan. Pero ang strength stats lang niya ang nagbago, ang kanyang ibang attribute ay kagayang-kagaya pa rin ng stats ng isang novice warlord. Madali ring napatay ni Zofan si Li Zong dahil sa malaki rin ang kakulangan nito sa paggamit ng mga martial techniques at weapons. Naisip ni Zofan na dahil nga raw matindi na ang tinamong pinsala ni Mo Hanlong, kailangan lang daw niyang umatake hanggang sa tuluyan na itong mapagod. Pinagpatuloy ni Zofan ang kanyang mabibilis at walang tigil na pag-atake hanggang sa lumusot na ang isa sa mga ito. Ngunit inasahan na pala talaga ni Mo Hanlong ang pangyayaring ito, ngayong naipit na ang sandata ni Zofan ay doon na niya isinagawa ang kanyang plano.
Kinabahan si Zhou Fan sa gagawin ni Mu Hanlong, pero kahit ganoon ay agad niyang hinugot ang naipit niyang espada. Pinaulanan ni Mu Hanlong si Zhou Fan ng mga palaso na nababalot ng isang nakakamatay na lason. Natuwa si Mu Hanlong dahil inakala nga raw ni Zhou Fan na napapagod na siya, pero hanggang pangarap na lang daw ito. Masaya na sana si Mu Hanlong sa ginawa niyang plano pero may bigla na lang siyang naramdaman sa kanyang kanang paa. Nakilala ni Mu Hanlong kung ano ang bagay na nakatali sa kanyang paa, isang araw itong monster restraining rope. Lumabas na ulit ang bida nating si Zhou Fan habang hawak-hawak ang kabilang dulo ng lubid, sinabi niya kay Mu Hanlong na ang mga taong araw na puro pandaraya lang ang alam, ay darating din ang araw na sila naman ang madadaya. Hinila ni Zhou Fan ang hawak niyang monster restraining rope. Nawala sa balanse si Mu Hanlong kaya hindi na ito nakaiwas sa ginawang pag-atake ni Zhou Fan. Ang masama pa doon ay bumalik pa kay Mu Hanlong ang isa sa mga pinakawalan nitong palaso. Lumubog sa tuhod niya ang isang palaso na nababalot ng nakakamatay na lason. Bumagsak na si Mu Hanlong matapos itong matamaan ng pag-atake ni Zhou Fan. Hindi na niya magawang makatayo dahil pinuruhan siya ng ating bida. Iniisip ni Zhou Fan kung talaga bang nanalo na siya laban kay Mu Hanlong. Naisip niya rin na talagang malakas nga raw si Mu Hanlong. Kahit sugatang-sugatan na ito ay kinailangan pa niyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan para lang talunin ito. Nagawa pang makapagsalita ng nag-aagaw buhay na si Mu Hanlong, hinihiling niya kay Zhou Fan na sana nga raw ay iligtas siya nito at bigyan ng antidote sa nakuha niyang lason. Hindi naman makapaniwala si Zhou Fan sa kanyang narinig, sinabihan niya si Mu Hanlong na tingin ba raw talaga nito ay ililigtas niya ang walang hiyang tao na tulad nito. Nagbanta si Mu Hanlong na kapag namatay nga raw siya ay hindi raw ito palalampasin ng kanyang Mu family. Hindi nga raw talaga naiintindihan ni Zhou Fan kung gaano kapanganib ang mga tao na binabangga nito. Sumagot naman si Zhou Fan nang halos ganoon rin daw ang sinabi sa kanya ni Li Zhang bago ito namatay. Bakit nga raw hindi na lang importanteng impormasyon o pagsasabi ng kanilang pagsisisi ang banggitin ng mga ito bago sila malagutan ng hininga? Hindi na nakatugon pa si Mu Hanlong dahil tuluyan na itong nawalan ng buhay. Napabilis ang pagkamatay nito nang dahil sa tindi ng tumama sa kanyang lason. Babagong pahinga pa lang si Zhou Fan nang may bigla na naman siyang naramdaman na labanan. Nagtataka siya kung sino ang mga nakikipaglaban na ito. Hindi siya makapaniwala na nagagawa ng mga itong makipagsabayan sa isang B-rank Monster King. Noong makadistansya ang Eagle Fox King ay agad nitong inatake ang dalawang tao na kinakalaban niya. Parehas namang ginamit ng dalawang ito ang kanilang mga skill na pangdepensa para protektahan ang kanilang mga sarili. Hindi makapaniwala si Zhou Fan na ganoon lang kadali nasangga ng dalawang ito ang malakas na pag-atake ng halimaw. Napapaisip din siya kung mga advanced Starfall Warlord ba raw ang mga ito dahil sa may kakayahan silang makalipad. Tinatawag na Advanced Starfall Warlord ang isang tao kapag nagawa na nitong maparating sa 700 stat points ang lahat ng attribute nito at malampasan ang hangganan ng katawan ng isang tao. Nagtataglay ang mga ito ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at ang isa sa mga kakayahan ng mga ito ay ang makalipad sa himpapawid. Kaya nga karamihan sa mga regular na tao ay tinatawag ang mga Advanced Starfall Warlord bilang mga superheroes. Natuwa si Zhou Fan habang gawa na rin ng mga itong makapag-breakthrough. Sinabi ng lalaki na gumagamit ng spear na hindi na raw nila kailangang itago pa ang kanilang totoong lakas. Unahin na nga raw muna nilang talunin ang halimaw bago sila magpatuloy ng paglalaban. Parehas na inihagis ng dalawang ito ang kanilang mga sandata patungo sa direksyon ng halimaw. Hindi na nakaiwas ang Eagle Fox King dahil sa panghihina at pagod na nararamdaman nito. Lumipad ang Eagle Fox King ng napakataas para takasan ang dalawang lalaki na umaatake sa kanya. Natuwa si Chief Instructor Wei Shenshan noong makita nito na tumatakas na ang B-rank Monster King. Tuwang-tuwa rin ang nakatalukbong na lalaki, nakaligtas nga raw sila sa isang nakakakilabot na halimaw. Itinuon na ulit ni Chief Instructor Wei Shenshan ang atensyon nito sa nakatalukbong na lalaki at sa kasama nitong gwardya, sinabihan niya ang dalawa na sumuko na raw ang mga ito. Sinabihan ng nakatalukbong na lalaki si Chief Instructor Wei Shenshan na manahimik daw ito. Sa harap nga raw ng dalawang naglalakasang experts ay wala raw itong karapatan na magsalita. Nagsalita ang isang lalaki na nakasuot ng pangsundalong uniforme at sinabi na tama naman daw si Wei Shenshan.
Pinapili niya rin ang nakatalukbong na lalaki kung susuko ba raw ang mga ito ng kusa o gusto pa nitong siya mismo ang magpasuko sa mga ito. Sinabi ni Guard Kai na nakakakilabot nga raw ang tensyon ng lalaking nagbabanta sa kanila. Nakilala naman ng nakatalukbong na lalaki kung sino ito, hindi ba raw ito ang kilalang number 1 expert ng Jining City. Nagsalita ang isang misteryosong lalaki at tinawag na Commander Ding ang number 1 expert ng lungsod ng Jining. Sinabi niya na hindi na raw nila kailangang humantong pa sa labanan, magpanggap na nga lang daw si Commander Ding na hindi sila nagkita at hayaan na lang sila nitong makatakas. Nagalit si Commander Ding sa hinihiling sa kanya ng misteryosong lalaki. Binabalak pa nga raw nitong umalis ng ganoon kadali kahit na ang mga ito naman talaga ang nagpasimula ng nangyayaring malaking kaguluhan. Sa galit ni Commander Ding ay agad nitong inatake ang misteryosong lalaki, sinabi niya na maghanda na nga raw itong mamatay. Napaatras ng kaunti ang misteryosong lalaki pero nagawa pa rin naman niyang sanggahin ang pag-atake na ginawa ni Commander Ding. Humanga si Chief Instructor Wei Chenshan sa lakas na ipinapakita ng pinaka-commander ng buong Jining Military Base. Mukhang isang hakbang na nga lang daw at magagawa na rin itong maging isang ganap na Advanced Starfall Warlord. Sinubukan ulit ng misteryosong lalaki na pakiusapan si Commander Ding. Sinabi niya na kahit nga raw mas malakas ng kaunti sa kanya si Commander Ding ay masasaktan pa rin daw ito kapag pinagpatuloy nila ang kanilang paglalaban. Kapag nasaktan nga raw ito ay mas magiging masama ito para sa kalagayan ngayon ng Jining City. Tiningnan ni Commander Ding ang napakaraming mensahe na ipinadala sa kanyang communication device. Nakalagay sa lahat ng mensahe na nanganganib daw ngayon ang buong lungsod. Nagalit si Chief Instructor Wei Chenshan at sinabi na kasalanan nga raw ito ng grupo ng nakatalukbong na lalaki. Kaya wag na wag nga raw papayag ang kanilang commander na hayaang makatakas ang mga ito. Pinaliwanag ng misteryosong lalaki kay Commander Ding na hindi raw sila ang pinaka-mastermind sa operasyong ito. Nagpunta lang daw siya doon dahil sa natanggap niyang utos. Sinabi rin ng misteryosong lalaki na kapag nga raw hinayaan silang tumakas ni Commander Ding ay nangangako nga raw siya na aalis na agad sila sa Jining City. Alam rin naman daw nito na napakarami pang halimaw ang nagkalat ngayon sa loob ng lungsod. Kapag nga raw wala na sila doon ay mababawasan na ang kailangan nitong intindihin. Labag man sa kalooban ni Commander Ding pero gusto niyang gawin ang lahat para maraming buhay ang kanyang mailigtas. Dahil doon ay pumayag na rin siya sa sinabi ng misteryosong lalaki. Sinabi ni Commander Ding na ngayon rin daw ay umalis na agad ang mga ito, sa sandaling matagpuan pa niya nga raw ang mga ito sa loob ng Jining City ay isasama niya nga raw ang buong puwersa ng military para lang patayin ang mga ito. Mabilis na umalis ang misteryosong lalaki, nakatalukbong na lalaki at ang gwardya nito na si Guard Kai. Nagmadali sila dahil baka magbago pa ang isip ni Commander Ding. Tutulman sina Zofan at Lieutenant Colonel Sulan sa pagpapaalis sa mga ito pero naiintindihan nila ang desisyon ni Commander Ding. Habang tumatakas ang misteryosong lalaki ay tumingin ito sa direksyon kung nasaan si Zofan. Doon ay binigyan niya ito ng isang nakakasindak na tingin. Pinagpawisan si Zofan noong tingnan siya ng saglit ng misteryosong lalaki. Kahit nga raw sa pamamagitan lang ng tingin ay nagawa nitong iparamdam sa kanya ang isang nakakatakot na aura. Mukhang isang araw ito sa mga kakayahan ng isang tao na malapit ng maging isang Advanced Starfall Warlord. Napapaisip si Zofan kung talaga bang hahayaan na lang nila ang mga itong tumakas matapos ng ginawa ng mga itong gulo. Sinabi ni Lieutenant Colonel Sulan na wala na rin naman daw silang magagawa. Mahihirapan nga rin daw si Commander Ding na patayin ang lahat ng mga ito, at maaaring masaktan din ito habang nilalabanan ng expert sa panig ng kanilang kalaban. Sa sandaling magtamo nga raw ng malaking pinsala si Commander Ding ay mas mahihirapan na silang solusyonan ang kaguluhan sa lungsod. Pinaalalahanan ni Lieutenant Colonel Sulan si Zofan, na sa pagkakataong ito nga raw ay napakalaki na ng mga tao na binangga nito. Lubhang mapanganib nga raw ang mga taong yun, kaya kailangan daw nitong mag-ingat sa hinaharap. Sumagot naman si Zofan at sinabi kay Lieutenant Colonel Sulan na tatandaan niya nga raw ang paalala nito. Tumingin si Commander Ding sa direksyon na kinatatayuan ng ating bida, sinabi niya na lumapit daw ito sa kanya. Ginawa ni Zofan ang sinabi ni Commander Ding, naglakad siya agad papalapit dito. Noong makalapit na si Zofan ay doon na niya nakita ang itsura ni Commander Ding. Ang buong pangalan ng lalaking ito ay Ding Ling,
ang pinaka-commander ng buong Jining military base. Natuwa si Commander Ding noong lumapit na sa kanya si Zhou Fan, sinabi niya na marami na nga raw siyang narinig tungkol dito. Pinuri niya rin si Zhou Fan sa nagawa nito pero hindi nga raw ito ang oras para pag-usapan nila ang mga ganoong bagay. Inutusan ni Commander Ding ang kanyang mga tauhan na tawagin daw ng mga ito ang lahat ng personnel ng military base para tumulong sa loob ng Jining City. Kailangan daw nilang magmadali para mapuksa agad nila ang nagaganap na monster outbreak. Agad na sinunod ng mga kasundaluhan ang mga ipinag-utos ni Commander Ding, umuna na ang iba sakay ng mga sasakyan ng military base habang tinatawag naman ng mga naiwan ang iba nilang mga kasamahan. Sumakay na rin si Zhou Fan sa isang sasakyan para mabilis siyang makaresponde. Habang nagmamaneho ay nag-aalala siya kung ano na nga raw kaya ang nangyayari sa kanyang mga ka-guild members. Napaka mapanganib nga raw ngayon ang kalagayan ng loob ng lungsod, sana nga raw ay ayos lang ang mga ito. Nakatanggap si Zhou Fan ng mensahe sa kanyang communication device na nawalan daw ang kanilang mercenary association ng contact sa 6th squad ng kanilang guild. Hiniling ng nasa kabilang linya na tingnan nga raw ng mga taong malapit sa lokasyon kung ano na ang kalagayan ngayon ng 6th squad. Binalikan ni Zhou Fan at Lieutenant Colonel Sulan ang armored vehicle na una nilang sinakyan. Lumipat sila sa sasakyang ito dahil mas mabilis itong ipangbiyahe sa mga malulubak na daan. Nabasa ni Zhou Fan sa kanyang communication device ang mga miyembro ng 6th Squad. Kabilang sa mga ito sina Xin Jian, Qiu Feng, Pu Pan, Ru Ji at ilan pang miyembro ng kanilang guild. Nag-alala si Zhou Fan noong malaman nito na kabilang pala sa nawawalang 6th Squad ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Napatanong siya kay Lieutenant Colonel Su Lan kung maaari pa ba raw nitong bilisan ang pagmamaneho. Sumagot naman si Lieutenant Colonel Sulan nang yun na nga raw ang pinakamabilis nila na maaaring gawing pagtakbo. Magulong-magulo pang araw ngayon sa loob ng lungsod, maaari raw silang maaksidente kapag mas binilisan pa niya ang kanyang pagpapatakbo. Sinabihan din ni Lieutenant Colonel Sulan si Zhou Fan na wag daw itong mag-alala dahil isa rin naman daw makapangyarihang warlord si Captain Xin Jian at ilang halimo nga lang daw ang magagawa itong saktan. Marahil ay nasira nga lang daw ang ginagamit ng mga itong communication device kaya hindi na nila ang mga ito makontak. Sinabi ni Zhou Fan na sana nga raw ay nasa maayos lang ang mga itong kalagayan. Nakapasok na ang armored vehicle na sinasakyan ni Zhou Fan at Lieutenant Colonel Su Lan. Napansin sila ng mga halimaw pero hindi sila ng mga ito magawang maabutan. Habang nakatingin sa labas ay sinabi ni Zhou Fan na sa harap nga raw ng isang monster outbreak ay parang napakarupok lang ng depensa ng lungsod. Sa pagmamasid ni Zhou Fan sa paligid ay may bigla itong napansin sa isang napakalayong direksyon. Mula sa malayo ay nakita ni Zhou Fan na mukhang nag-uumpukan ang napakaraming halimaw sa tapat ng isang gusali. Pinipilit ng mga halimaw na sirain ang mga makakapal na harang na nakalagay sa mga pader ng isang establishmento. Sinisi ng isang lalaki ang isang matandang empleyado na kasalanan daw nito kaya naipit sila doon. Sinabi niya na bakit nga raw wala man lang ang mga itong itinabi na kahit na isang communication device. Sumagot naman ang empleyadong lalaki na marami nga raw silang communication device, kaso nga lang daw ay nagkataon naman na ipinadala nila ang lahat ng mga ito para sa maintenance. Sino ba raw ang mag-aakala na magkakaroon na lang bigla ng isang monster outbreak gayong simula umpisa ay wala naman silang nakitang senyales? Nagalit si Ru Ji at sinabihan ang dalawang nagtatalo na magsitigil na raw ang mga ito. Kumalma nga raw ang mga ito at maghintay na lang na dumating ang rescue unit. Sinabi rin ni Ru Ji na paano pa nga raw ng mga ito nagagawang magtalo sa ganoon kadelikadong sitwasyon. Kung may enerhiya pa nga raw ang mga ito para makipagtalo, ireserba na lang daw ng mga ito ang kanilang lakas kung sakali mang magkaroon ng biglaang emergency. Sinabi ni Pu Pan na mukhang galit na nga raw si Ru Ji, ito pa nga lang daw ang unang beses na narinig niya itong magbulyaw ng ganoon sa ibang tao. Nagpaliwanag si Ru Ji na kailangan niya raw talagang taasan ang kanyang boses kung gusto niyang pakinggan siya ng iba sa kalagayan nilang iyon. Nagtanong ang isang batang babae kay Ru Ji kung may darating ba raw na tulong para sa kanila. Ngumiti naman si Ru Ji para hindi na mag-alala ang batang babae, sinabi niya dito na magiging ayos lang daw sila, at magtiwala daw ito sa kanya. Natuwa ang batang babae sa narinig niyang sagot mula kay Ru Ji. Nag-umpisa ng mawasak ng mga halimaw ang mga matitigas na harang na nakalagay sa mga pader ng gusali.
Nagtaka si Kyufeng kung bakit bigla na lang daw dumami ang mga halimaw sa loob. Sinabi naman ni Captain Zin Jian na mukhang nagkaproblema nga raw sa defense system kaya nakapasok na ang maraming halimaw sa loob ng gusali. Sinabihan ni Captain Zin Jian na protektahan daw ni Kyufeng ang mga sibilyan at ihatid ang mga ito sa emergency tunnel, habang ginagawa nga raw nila ito ay siya na raw muna ang bahala sa mga halimaw. Nag-alala naman si Kyufeng sa kanilang captain, magpapaiwan rin daw sila dahil isang araw pagpapakamatay ang binabalak nitong gawin. Nag-umpisa na ring masira ang mga nakalagay na harang sa ibang bahagi ng gusali, dahil doon ay napalibutan na ang mga taong nasa loob sa dami ng mga halimaw na nakapasok. Sinabi ng isang lalaki na nanganganib na nga raw sila dahil napapaligiran na raw sila ng napakaraming halimaw. Ang magagawa na nga lang daw nila ay ang magpumilit na lumampas sa mga halimaw pero hindi nga raw nila magagarantiya na magiging ligtas pa ang mga kasama nilang sibilyan. Habang takot na takot ang mga ordinaryong tao ay patuloy naman ang mga itong pinoprotektahan ng mga taga-mercenary guild. Habang marami pang kinakalaban si Pupan ay bigla namang umatake ang isang halimaw sa isang batang babae. Agad na nilapitan ni Ruji ang batang babae para protektahan ito sa halimaw. Bigla namang may bumaril sa papasugod na halimaw bago pa man tumama ang pag-atake nito kina Ruji at sa batang babae. Nagtaka si Ruji kung sino ang nagligtas sa kanila. Napapaisip siya kung naroon na ba raw ang rescue unit. Nagulat naman si Pupan sa sandata na nakita niya sa patay na halimaw. Ang palasong araw na tumama sa halimaw na ito ay nagawa ring tumagos maging sa makapal na pader. Nagtanong si Ruji kung anong klase raw ng crossbow ang may kakayahan na makagawa ng ganoong pinsala. Sumagot naman si Pupan na ang military nga raw ang alam niya na mayroong ganoong sandata. May espesyal nga raw ang mga itong crossbow na kayang gumawa ng ganoon kalakas na pinsala. Pero sa pagkakaalam niya nga raw ay napakahirap nitong gamitin, na maging ang mga novice warlord ay hindi ito magamit ng maayos. Natuwa sina Captain Zin Jian noong malaman nito na may tumulong kina Ruji, napapaisip siya kung sino nga raw kaya ito. Sinabi ni Zofan na mabuti raw at nadala nila ang espesyal na crossbow ng military, kung wala nga raw ito ay baka may masama nang nangyari kina Ruji. Naisip ni Lieutenant Colonel Sulan na ang monster Pearson crossbow nga raw na gamit ni Zofan ay isang sandata na dinisenyo para gamiting pangpatay sa mga halimaw. Ang problema nga lang daw sa sandata na ito ay napakahirap nitong gamitin. Ang mga normal na novice warlord nga raw ay hindi magawang bumaril ng sunod-sunod gamit ito, at mas lalo pa raw silang nahihirapan na ipangpuntirya ito sa ulo ng mga halimaw. Napapahanga si Lieutenant Colonel Sulan dahil napapansin niya nga raw na lumalakas si Zofan sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sinabi ni Zofan na mukhang naubos na nga raw ang mga halimaw na umaatake sa pinakaloob ng gusali. Inaya na niya si Lieutenant Colonel Sulan na iligtas na raw nila ang mga sibilyan na naroon sa loob. Sabay na tumalon mula sa mataas na palapag sina Zofan at Lieutenant Colonel Sulan. Hindi nila alintana ang taas nito dahil parehas naman silang may lakas ng isang novice warlord. Mabilis na pinapaslang ni Zofan ang lahat ng halimaw na humaharang sa kanilang dinaraanan. Humiyaw ng malakas si Zofan habang papalapit ito sa gusali, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na paparating na raw siya doon. Nagtaka sina Captain Zin Jian at Kyufeng noong may marinig silang boses mula sa labas ng gusali. Napapaisip silang lahat kung boses nga ba raw ito ni Zofan. Umatake sina Kyufeng at Captain Zin Jian mula sa loob ng mga nagtutumpukang halimaw. Halos malapit na rin sa kanila si Zofan na patuloy ring inaatake ang mga nakaharang na halimaw. Sinabi ni Zofan na kakasimula pa nga lang daw ng monster outbreak pero nasa ganoong estado na nga raw agad ang lungsod. At hindi lang daw ito nangyayari sa lugar kung nasaan sila, dahil nangyayari rin daw ito sa lahat ng sulok ng Jining City. Sinabi ni Zofan na kailangan nga raw nilang bilisan ang pagpatay sa mga halimaw para madala na nila sa mga safe zone ang mga sibilyan. Nakita na ni Zofan ang mga kasamahan niya sa Mercenary Guild. Habang nakikipaglaban sina Zofan, Kyufeng, at Captain Zin Jian ay inaasikaso naman ni Pupan at Ruji ang pagpapalikas sa mga sibilyan. Nawawala na ng pag-asa ang ibang mga sibilyan kung makakaligtas pa ba raw sila sa ganoong sitwasyon. Sinabi ni Zofan na tibayan nga raw ng mga ito ang kanilang loob, kaunting tiis na nga lang daw dahil paparating na rin doon ang hinihintay nilang tulong. Nagmadali sa paglabas ng gusali ang isa sa mga squad ng Mercenary Association.
Ginawa nila ito upang makasagap na ng signal ang kanilang mga communication device. Natuwa ang isang lalaki noong may tumubilyan at mga nakikipaglaban na Starfall Warrior noong makita nila ang napakaraming helicopter sa himpapawid. Mukhang magiging ligtas na raw sila dahil naroon na ang military rescue team. Pagkababa ng mga sundalo ay agad ng mga itong pinatay ang mga nagkalat na halimaw at pinrotektahan ang mga sibilyan. Isa-isa rin nila ang mga itong pinasakay sa mga dala nilang helicopter upang mailipat agad ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Bago sumakay ang batang babae ay nagpaalam muna ito kay Ruji, sinabi niya rin na sa wakas nga raw ay ligtas na sila. Natuwa naman si Ruji noong makita nito ang saya sa mukha ng nagpapaalam na batang babae. Nakahinga na ng maluwag si Pupan, sinabi nito na akala nga raw niya ay makakain na ng buhay ang gwapong tulad niya. Biniro naman ito ni Kyufeng na nasaan daw ang kagwapuhan na sinasabi nito, ang nakikita niya lang daw kay Pupan ay katabaan. Nagtaka si Captain Zin Jian kung bakit nga raw mas nauna pang dumating ang rescue team ng military kaysa sa rescue team ng kanilang mercenary association. May lumapit na isang sundalong koronel at sumaludo sa ating bida. Sinabi nito na nagpunta nga raw sila agad doon matapos nilang matanggap ang mensahe na ipinadala ni Zofan. Nagpasalamat naman si Zofan sa mabilis na pagresponde ng mga sundalo ng military. Sumagot naman ang colonel na hindi raw nito kailangang magpasalamat dahil tungkulin naman daw talaga nilang mga sundalo ang magligtas ng mga sibilyan. Walang-wala nga raw ang kanilang nagawa kung ikukumpara sa mga accomplishments na nagawa ni Zofan para mapigilan ang kaguluhan na ito. Nagtanong si Pupan kung tama ba raw ang kanyang nakikita, iginagalang nga raw ng sundalong dumating si Zofan kahit na isa na itong colonel. Nagtataka rin si Kyufeng kung ano raw kaya ang nangyari sa military base at bakit ganoon na lang ng mga ito irespeto si Zofan. Sinabi rin ng sundalong koronel na may pinasasabi rin daw sa kanya si Commander Ding. Sa sandaling matapos na raw ang monster outbreak ay pinaaanyayahan daw ito ng kanilang commander para makapag-usap sila ng personal. Nagulat sina Captain Zin Jian noong marinig nila sa usapan ang commander na si Ding Ling. Sa pagkakaalam nga raw niya ay ito ang kinikilalang number 1 expert sa buong Jining City. Matapos magpaalam ng sundalong koronel ay nagtaka si Zofan sa reaksyon ng kanyang mga kasamahan, bakit nga raw ganoon na lang siya tingnan ng mga ito. Bigla namang lumapit si Pupan at niyakap sa binti si Zofan, sinabi na naman ito na simula nga raw ngayon ay magiging tagasunod na siya ni Zofan. Nagtaka si Zofan kung bakit ganoon na lang kung makayakap si Pupan. Sinabi niya na bumitaw nga raw ito sa kanyang binti. Sa pagtutulungan ng iba't ibang organisasyon at ng mga dumating na mga sundalo ay mabilis na natigil ang nagaganap na monster outbreak sa lugar kung nasaan sina Zofan. Sinabi ni Zofan na sa wakas daw ay napigilan na nila ang monster outbreak na nasa kanilang paligid, pero hindi pa rin daw natatapos ito dahil kasalukuyan pa rin nakikipaglaban ang iba sa ibang bahagi ng Jining City. Sinabi ni Captain Zin Jian na simula nga raw ng gabi ng Starfall ay naging ganoon na raw ang estado ng kanilang pamumuhay, yun na raw ang realidad na kailangan nila ngayong tanggapin. Sila nga raw mga tao ay patuloy pa ring makakaranas ng mga ganoong trahedya kaya kailangan nilang magpalakas para matiyak nila ang kanilang kaligtasan. Sa gitna ng pakikipag-usap ni Zofan kay Captain Zin Jian ay bigla itong nakaramdam ng pagkahilo, habang papatumba ay sinabi niya na bigla na lang daw sumakit ang kanyang ulo. Agad na nagsilapit ang mga kaibigan ni Zofan noong makita nila na natumba ito. Sinabi ng nahihilong si Zofan na ayos lang naman daw siya, kaya raw siguro siya bumagsak ay nang dahil sa sobrang pagod. Bago tuluyang mapapikit ay nakita ni Zofan ang pag-aalala sa kanya ng kanyang mga kaibigan lalong-lalo na sina Ruji at Sulan. Naging mabilis ang pagtapos sa naganap na monster outbreak sa ibang bahagi ng Jining City noong magsidating na rin ang mga rescue team ng iba't ibang organisasyon. Sa sobrang pagod ng ating bida ay ilang araw na itong natutulog sa kanyang mansyon. Unti-unti nang nagmumulat ang mga mata ni Zofan habang nakahiga ito sa kanyang malaking kama. Naisip ni Zofan ang gabi noong mawalan siya ng malay, ang tanging natatandaan niya nga lang daw ay bigla na lang nanakit ang kanyang ulo at agad na rin siyang nakatulog. Napabangon sa pagkakahiga si Zofan noong marinig nito na may nagbubukas ng pinto ng kanyang kwarto. Nagtaka si Zofan noong makita nito si Sulan, tinanong niya ito kung ano nga raw ang ginagawa nito sa kanyang bahay. Sinabi naman ng namumulang si Sulan na bago niya nga raw sagutin ang tanong ni Zofan ay magsuot daw muna ito ng maayos na damit.
Nagtaka si Zofan kung ano ang tinutukoy ni Sulan, nagulat siya noong makita niya na wala siyang short at tanging boxer brief lang ang kanyang suot. Nagtanong si Zofan at biniro si Sulan na kung ano raw ang ginawa nito sa kanya. Ibinagsak ni Sulan ng malakas ang pinto at sinabi kay Zofan na magdamit daw muna ito at saka raw sila mag-usap kapag nakalabas na ito ng kwarto. Matapos isuot ang kanyang mga damit ay nagsimula ng mag-almusal si Zofan. Habang kumakain ay nanunood din siya ng balita sa telebisyon. Sinabi sa balita na wala na raw panganib ngayon sa buong bahagi ng Jining City at patay na raw ang lahat ng lumusob na mga halimaw. Pinuri ni Zofan si Sulan dahil napakasarap nga raw nitong magluto. Hindi rin makapaniwala si Zofan sa narinig niya kay Sulan na 3 araw din siyang nakatulog. Sinabi ni Sulan na nag-alala raw silang lahat noong gabing nawala ng malay si Zofan, na wala lang daw ang pag-aalala nila noong patingnan nila ito at noong makita nila na nasa normal naman itong kondisyon. Marahil nga raw kaya bumagsak si Zofan ay nang dahil sa kumain ito ng napakaraming alien artifacts at nang dahil sa pakikipaglaban nito ng halos walang tigil. Nagkusa na raw siguro ang katawan nito na mag-shutdown para na rin protektahan ang sarili nito. Naisip ni Zofan na mukhang nag-activate nga raw ang protective mechanism ng kanyang war god system. Marahil kaya rin siya nawala ng malay ay nang dahil sa doon pa lang din gumana ang side effects ng pagkain niya ng napakaraming alien artifacts ng kaunti lang oras. Nagpaalam na si Sulan kay Zofan, dahil nga raw nagising na ito ay maaari na siyang umalis. Nagulat si Zofan sa mga sunod na narinig niya sa pinapanood niyang balita. Sinabi doon na biktima nga raw ang Lee family ng nangyaring kaguluhan. Naglaho nga raw ang buong angkan ng Lee family kaya ipinapahatid daw nila ang kanilang taos-pusong pakikiramay. Sinabi ni Zofan na kalokohan ba raw ang balitang ito, paano nga raw magiging biktima ang mga taga Lee family gayong ang mga ito mismo ang pasimuno kung bakit may naganap na monster outbreak. Sinabi ni Sulan na hindi lang daw ang Lee family ang naging absuelto sa krimen na ginawa ng mga ito, maging ang mga opisyal ng kapital na sangkot sa gulong ito ay hindi rin daw maaaring pangalanan. Pinapalabas nga raw ngayon sa mga balita na kaya nagkaroon ng monster outbreak ay nang dahil sa pagbaba ng mga halimaw sa Ghost Rain Mountain. Nagtanong si Sulan kung naiintindihan na ba raw ngayon ni Zofan kung gaano kalalakas at kalalaki ang mga taong nakabangga nito. Naisip naman ni Zofan kung ang mga taong ito rin ba ang may kagagawan kung bakit napagbintangan noon ang kanyang ama. Ipinakita sa telebisyon ang litrato ng mga taong nawawala. Sinabi ng nagbabalita na hindi raw tumitigil ang mga otoridad sa paghahanap dahil nagbabaka sakali pa sila na makita ang mga ito. Napahampas sa lamesa si Zofan at sinabi na isang kriminal daw ang walang hiyang si Lee Zong. Bakit nga raw hindi ibinabalita ang ginawa nitong krimen at ikinukonsidera lang ito na isa sa mga missing person, nasaan na nga raw ngayon ang hustisya sa mundo? Nagtanong din si Zofan kung bakit nga raw hinayaan lang ito ni na Commander Ding at ni President Pu Hao. Bakit nga raw hindi ng mga ito nilinaw ang katotohanan? Sumagot naman si Sulan na kung nakialam nga raw sina Commander Ding at President Pu Hao ay malalagay nga raw ang mga ito sa isang malaking problema. Sinabi rin ni Sulan na higit daw sa lahat ay dapat mas alam na ito ni Zofan matapos ang mangyari sa sarili niyang ama. Naintindihan rin agad ni Zofan ang sinabi ni Sulan, kung nakialam nga raw ang mga ito ay baka sa kanila rin lang isisi ang naganap na monster outbreak na gaya ng nangyari sa kanyang ama. Sinabi ni Sulan na dahil nga raw mga maimpluwensyang tao ang nasa likod ng mga nangyayaring kaguluhan, ang magagawa lang daw ng kanilang commander ay ang protektahan si Zuhui ng palihim. Ang paglilipat nga raw nila kay Zuhui sa loob ng Sky Prison ay isang palabas lamang para protektahan ito. Nagpasalamat si Zofan sa lahat ng tulong na natanggap niya kay Sulan, humingi rin siya ng pasensya dahil nung umpisa ay pinagdudahan niya raw ito. Idinagdag pa ni Sulan na kaya niya raw ito sinasabi kay Zofan ay para hindi na nito alalahanin ang kalagayan ng kanyang ama. Ang pangalawa pa raw dahilan ay para malaman ni Zofan kung gaano kalaki ang mga tao na binabalak nitong banggain. Sinabi ni Zofan na naiintindihan niya na raw ito, magiging maingat na nga raw siya simula ngayon at susubukan niyang magpalakas ng mabilis. Magpapalakas nga raw siya hanggang sa matakot na rin sa kanya ang mga ito, nang sa gayon ay hindi na ng mga ito magawa ang lahat ng kanilang binabalak. Naisip ni Sulan na mukhang magagawa nga raw ni Zofan na ibalik sa ayos ang lahat. Umaasa nga raw siya na sana ay magtagumpay ito sa anumang binabalak nitong gawin.
Tuluyan ang nagpaalam si Sulan, sinabi niya na mag-ingat nga raw si Zoufan at subukan daw nito na hindi mamatay. Bago lumabas ay sinabi rin ni Sulan na nasa sunod na kwarto nga raw ang mga gamit ni Zoufan, hindi niya nga raw hinayaan na mahawakan nito ng iba. Nagtaka si Zoufan kung ano ba raw ang mahalaga sa mga bagay na pag-aari niya, hanggang sa maalala niya ang nakuha niyang malaking itlog. Nagpasalamat si Zoufan noong makita nito na naroon pa rin ang malaking itlog, nangangamba nga raw siya na baka mapisa ito at maglabas ng isang halimaw na gagawa na naman ng panibagong gulo. Naisip ni Zoufan na dahil nga raw nakuha niya ito sa lungga ng mga Eagle Fox, marahil ay itlog nga raw ito ng Eagle Fox King. Pero agad niya rin itong kinontra dahil hindi nga raw ito posible, kahit nga raw mga flying monster ang mga Eagle Fox ay hindi naman daw ang mga ito naglalabas ng itlog. Habang iniisip pa ni Zoufan kung ano ba raw talaga ito ay bigla namang nag-umpisang mapisa ang malaking itlog. Nagtaka si Zoufan kung bakit nga raw bigla na lang itong napisa, napapaisip siya kung ano raw ang kanyang gagawin kung sakaling isang maliit na halimaw ang lumabas sa itlog. Naisip niya rin na dapat nga raw yata ay ibinigay na niya ito kay Pupan, mukhang magugustuhan nga raw nito na kumain ng karne ng isang batang halimaw. Pinanood ni Zoufan ng mabuti kung ano ang lalabas sa napakalaking itlog. Inasahan niya na isang mapanganib na halimaw ang lalabas pero mali ang kanyang akala. Sa nakikita niya nga raw ay mukha itong isang maliit na tuta, napapaisip siya kung ibibigay niya pa ba ito kay Pupan. Unti-unti nang iminulat ng nilalang na ito ang kanyang mga mata. Parehas na naguguluhan sina Zoufan at ang maliit na halimaw habang tinitingnan ng mga ito ang isa't isa. Nagpasya si Zoufan na dalhin ang maliit na halimaw sa isang espesyalista. Sinabi niya sa babaeng doktora na tingnan nga raw nito ang dala niyang maliit na halimaw, sinabi niya na nanghihina ito at hindi niya malaman kung ano ba ang problema nito. Nagtaka ang babaeng doktora kung bakit tinatawag ni Zoufan na isang halimaw ang dala nito, gayong isa lang naman daw itong maliit na nanghihinang tuta. Sinabihan din nito si Zoufan na anong klase ba raw na amo ito, huwag nga raw itong kukuha ng hayop kung hindi naman daw pala ito marunong mag-alaga. Nagtaka si Zoufan noong sabihin ng babaeng doktora na isa lang tuta ang dinala niyang halimaw. Tinanong niya kung tiningnan na ba raw nila itong mabuti at kung sigurado ba raw sila na isa itong tuta. Pinakita ng babaeng doktora ang resulta ng ginawa nilang obserbasyon. Ang tuta nga raw na dinala ni Zoufan ay mukhang matagal nang napabayaan, kung hindi nga raw ito agad nadala sa kanilang ospital ay baka mamatay na rin agad ito pagkatapos lang ng ilang oras. Tiningnan ni Zoufan ang papel na inabot sa kanya ng babaeng doktora, napapaisip siya kung tuta ba raw talaga ito. Pero paano nga raw ito magiging isang tuta, gayong nakita niya mismo na lumabas ito sa loob ng isang itlog. Saka mukhang espesyal nga raw ang itlog na pinanggalingan nito lalo na't iniingatan ito ng Eagle Fox King na parang isang kayamanan. Matapos matingnan ang resulta na nakalagay sa papel ay naggawa-gawaan na ng dahilan si Zoufan. Sinabi niya na hindi raw talaga siya ang may-ari nito dahil nakita niya lang daw ito na nakakalat sa lansangan. Nag-iba agad ang pakitungo ng babaeng doktora matapos nitong marinig ang paliwanag ni Zoufan. Sinabi ng doktora na napakabuti raw pala ng puso ni Zoufan, malamang nga raw ay namatay ang amo ng tutang ito noong may nagaganap na monster outbreak. Naisip ni Zoufan na lumalabas nga raw talaga sa test results na isa nga nitong amo. Naisip ni Zoufan na siya nga raw ang tinatamaan sa mga sinasabi ni Ruji at Pupan. Pero sinabi pa rin niya na yun nga raw ang nakita niya sa nameplate kaya yun na rin ang ginamit niyang pangalan. Mas lalo pang nagpa-cute ang tuta kaya mas lalo pang natuwa si Ruji. Sinabi ni Ruji na Little Gray na nga lang daw ang itawag nila tutal yun rin naman daw pala ang orihinal nitong pangalan. Habang nakatingin sa nagpapakyut na si Little Gray ay naisip ni Zoufan na hindi nga raw maalis sa kanya ang makaramdam ng masama sa nilalang na ito. Sinabi ni Zoufan na dahil nga raw medyo maayos na ang kondisyon ni Little Gray, siya na raw muna ang magbibitbit nito. Naisip ni Zoufan na hindi nga raw ito dapat maalis sa kanyang paningin, hindi niya nga raw maaaring pabayaan ito sa kamay ng ibang tao. Nagpunta na sa labas sina Zoufan para sumakay ng sasakyan. Sa loob ay nagtanong si Zoufan kung bakit nga raw nagmamadali ang mga ito na hanapin siya. Sumagot naman si Captain Xin Jian na tumawag nga raw si Commander Ding kay President Pu Hao. Ang pinakadahilan nga raw ng pagtawag nito ay nang dahil sa iniimbitahan nito si Zoufan na magpunta sa kanilang headquarters. Nagtaka naman si Zoufan kung bakit nga raw siya iniimbitahan ni Commander Ding,
Ano nga raw kaya ang sasabihin nito sa kanya? Nakarating na rin ang mga miyembro ng Mercenary Association sa Jining City Military Headquarters. Habang papasok sila ay agad silang sinalubong ni Chief Instructor Wei Chenshan. Nagtanong si Zhou Fan kung ayos lang ba raw ang Chief Instructor, nagtanong din si Pu Pan sa kanyang Uncle Wei kung malala ba raw ang injuries nito. Sumagot naman si Chief Instructor Wei Chenshan na hindi raw ng mga ito kailangang mag-alala dahil minor injuries lang naman daw ang mga nakuha niyang ito. Bigla namang napahiyaw si Chief Instructor Wei Chenshan noong pisilin siya sa katawan ng dumating niyang kaibigan. Biniro ni Captain Fu Zhang si Chief Instructor Wei Chenshan na kung hindi raw pala seryoso ang injury nito, bakit nga raw napakalakas ng pagsigaw nito. Napapapigil naman ng pagtawa sina Zhou Fan habang nakikinig sa biruan ng dalawa. Nagpaliwanag si Chief Instructor Wei Chenshan na kahit sino raw ay mapapasigaw kapag ang mismong sugat nito ang hinawakan. Lumapit ang isang sundalo at tinawag si Zhou Fan, sinabi niya na gusto raw itong makausap ni Commander Ding sa isang pribadong lugar. Nang hinayang naman si Pu Pan dahil akala nga raw niya ay makikita na niya si Commander Ding. Kaya pa naman daw siya sumama ay nang dahil sa gusto niya itong makita, pakiramdam niya raw tuloy ngayon ay para siyang dinaya. Sinabihan ni Captain Xin Jian si Pu Pan na wag daw itong madidismaya. Kailangan daw nilang maging formal dahil wala raw sila sa kanilang guild at nasa military headquarters daw sila. Sinabihan naman ni Qiu Feng si Pu Pan na isang araw mataas na tao si Commander Ding, hindi nga raw ito basta-bastang makikipagkita ng dahil lang sa gusto nila. Naalala ni Captain Xin Jian na halos isang taon na rin ang nakalipas simula nang makarating si Commander Ding sa limit ng isang intermediate Starfall Warlord. Isang hakbang na nga lang daw ang kailangan nito para maging isang ganap na itong Advanced Starfall Warlord. At kahit nga raw isa pa lang din itong Intermediate Warlord, napakalaki nga raw ng lamang nito kay President Pu Hao at Chairman Lin kung lakas lang din ang pag-uusapan. Si Commander Ding nga raw ang pinakadahilan kung bakit nagagawa ng Jining Military na pasunurin sa batas ang ibang mga organisasyon. Sinabi ni Captain Xin Jian na alam niya nga raw na napakalaki ng naiambag ni Zhou Fan sa pagpigil sa nangyaring monster outbreak, pero hindi nga raw karaniwan ng personal na pag-imbita ni Commander Ding kay Zhou Fan. Lumapit si Chief Instructor Wei Chenshan para mawala ang nararamdamang pag-aagam-agam ni Captain Xin Jian, sinabi niya dito na may kanya nga raw plano si Commander Ding Ling. Pagkarating ni Zhou Fan sa isang madilim na kwarto ay nagtanong siya kung si Commander Ding ba raw ang nasa harapan niyang ito. Sumagot naman si Commander Ding at sinabi na mabuti raw at dumating na si Zhou Fan, ilang araw na niya nga raw itong hinihintay. Nagtanong si Zhou Fan kung may nangyari ba raw at kung bakit ba raw siya nito inimbita. Sumagot naman si Commander Ding na isa lang daw ang kanyang dahilan, sinabi niya na pinipressure nga raw siya ng ilang tao na bilisan na ang pagpatay kay Zhou Fan. Nagtaka si Zhou Fan sa sinabi ni Commander Ding, bakit nga raw siya nito gustong patayin. Hanggang sa naisip ni Zhou Fan na marahil ay isa rin si Commander Ding sa mga kasabwat na mga taong kanyang nakabangga. Mabilis na kumilos si Commander Ding at agad na umatake, sinabi niya na wala na rin daw silbi kahit malaman pa ito ngayon ni Zhou Fan, wala na nga raw itong magagawa dahil mamamatay na rin ito. Agad na inilabas ni Zhou Fan ang kanyang Wind Slasher para ipangsangga sa ginawang pag-atake ni Commander Ding. Nasangga niya man ito pero tumilapon pa rin siya papalayo. Naisip ni Zhou Fan na hindi niya nga raw kakayanin ang mga atake ni Commander Ding, ang magagawa niya nga lang daw ay ang tumakbo. Halos isang Advanced Starfall Warlord na nga raw si Commander Ding kaya hindi niya ito makakayanang talunin. Mabilis na sumulpot si Commander Ding sa harapan ni Zhou Fan, na-predict niya nga raw kung saang direksyon nito tatakbo. Naisangga muli ni Zhou Fan ang kanyang espada, pero sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang pinakawalan na pag-atake ni Ding Ling. Sinabi ni Commander Ding na nakakapanghinayang nga raw ang talento na taglay ni Zhou Fan, pero wala nga raw siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Bumangon si Zhou Fan at sinabi na hindi niya raw inasahan na ang inirerespetong si Commander Ding ay isa pala sa kanilang mga kalaban. Sinabihan ni Commander Ding si Zhou Fan na napakabata pa raw nito kaya hindi pa nito naiintindihan ang totoong realidad ng mundo. Hindi nga raw importante kung sino ang masama at kung sino ang mabuti, dahil ang magpapasya raw ng lahat ng ito ay kung sino ang pinakamalakas. Ang mga malalakas nga raw ang mabubuhay sa bandang huli kaya sila ang magkakaroon ng huling halakhak. Lahat nga raw ng gawin ng mga ito ay ikukonsiderang tama dahil sila ang may hawak ng kapangyarihan.
Ibinato ni Commander Ding ang kanyang sandata patungo sa direksyon ni Zoufan, sinabi niya sa ating bida na oras ng araw para mamatay ito. Agad na ginamit ni Zoufan ang kanyang mga skills na pangpabilis upang maiwasan ang ginagawang pag-atake sa kanya ni Commander Ding, kahit saan man siya magtungo ay sinusundan pa rin siya ng sandata nito. Naisip ni Zoufan na talagang nakakatakot nga raw ang lakas ng isang peak intermediate Starfall Warlord. Hindi niya nga raw halos maiwasan ang ginagamit nitong Flying Ring Blade. At mukhang hindi pa nga raw nito ginagamit ang buo nitong lakas. Habang patuloy na umiiwas ay naisip ni Zoufan na kumakain nga raw ng maraming enerhiya ang patuloy na paggamit niya ng Floating Steps of Luminosity, sa pagtagal nga raw ng paggamit niya nito ay ang pagbilis naman ng pagkaubos ng kanyang stamina. Nangamba si Zoufan dahil kapag nga raw naubos ang kanyang stamina ay doon na rin siya mamamatay. Naisip ni Commander Ding na kahit nga raw nalalagay si Zoufan sa isang wala ng pag-asang sitwasyon ay sinusubukan pa rin itong maghanap ng paraan. Hindi niya nga raw ito nakikitaan ang senyales ng pagsuko, naaalala niya nga raw kay Zoufan ang ama nitong si Zuhui. Mas pinabilis pa ni Commander Ding ang pagpapalipad sa kanyang sandata. Titingnan na nga lang daw niya kung hanggang saan pa ang itatagal ni Zoufan. Habang umiiwas si Zoufan sa mas pinabilis na Flying Ring Blade ni Commander Ding ay bigla namang nagparamdam ang kanyang War God system. Na-detect nga raw nito na nasa isa siyang mapanganib na sitwasyon. Tinatanong siya nito kung gusto ba raw niyang gumamit ng 50 stat points para i-upgrade ang kanyang skill na Floating Steps of Luminosity. Sumagot naman si Zoufan ng oo, sinabi niya rin na kailangan pa ba raw itanong yan. Kapag hindi niya nga raw ito in-upgrade ay mamamatay daw siya doon. Nag-upgrade ang C- skill niyang Floating Steps of Luminosity sa C rank. Nagtaka si Zoufan kung bakit ganoon lang ang naging upgrade nito, ano ba raw ang kaibahan ng isang C- skill sa isang C rank skill. Hanggang sa napansin niya na nagkaroon pala ito ng isang additional skill na tinatawag na Glimpse of Luminosity. Kapag naka-activate ang skill na ito, bukod sa mga dating effects ng Floating Steps of Luminosity ay magkakaroon pa siya ng dagdag na 50% sa kanyang bilis. Babawas nga lang ito ng 2% sa kanyang stamina, at tatagal ito ng 10 segundo. Natuwa si Zoufan noong malaman niya na may kakayahan ang bago niyang skill na ito na pataasin ng 50% ang kanyang bilis. Mabuti na nga lang daw at hindi pa rin nagbabago ang habit niya na magtabi ng maraming unassigned stat points. Yumuko si Zoufan para umiwas ulit sa sandata ni Commander Ding, naisip niya na kailangan ng araw niyang makatakas doon. Agad na ini-activate ni Zoufan ang bago niyang skill na Glimpse of Luminosity upang mabilis siyang makapunta sa kisame ng kwarto. Ngayon ay mas lalo siyang hindi inabutan ng Flying Ring Blade dahil sa pagtaas ng kanyang bilis. Ipinagtaka naman ni Commander Ding kung bakit umangat ng ganoong kalaki ang bilis ni Zoufan. Natuwa din siya sa ipinapakita nito. Simula umpisa ay hindi pa raw pala nito ginagamit ang totoo nitong lakas. Nakahinga-hinga ng maluwag si Zoufan noong makapasok na siya sa loob ng kisame, salamat nga raw at makakatakas na siya doon. Kaso nga lang ay hindi niya inasahan ang bubungad sa kanya sa loob ng kisame. Sa harapan niya ay may nakalagay na napakaraming harang na mayroong malakas na boltahe ng kuryente. Dahil doon ay naisip niya na mukhang ito na nga raw ang kanyang katapusan. Nagamit na nga raw niya ang lahat ng kanyang stamina at wala na nga raw siyang matatakbuhan. Napapaisip siya kung doon na ba raw talaga siya mamamatay. Sinabi ni Commander Ding na nagawa nga raw ni Zoufan na makahanap ng butas sa kanyang pag-atake at nakapag-isip ng paraan para makatakas. Mas malakas pa nga raw ito noong kaedada nito ang kanyang ama. Natutuwa si Commander Ding dahil kwalipikado na nga raw ang batang ito. Naisip ni Zoufan na sa ganoong kakritikal na kondisyon ay kailangan niya nga raw kumalma kung gusto niyang makahanap ng paraan para makatakas. Sa sandaling makaalis nga raw siya doon ay masasabi na rin agad niya kina Chief Instructor Wei Chenshan ang totoong kulay ni Commander Ding. Bigla namang nagsalita ang nasa ibabang si Commander Ding, sinabihan niya si Zoufan na bumaba na raw ito at huwag nang subukang tumakas dahil tapos na raw ang kanyang pagsubok. Nagulat naman si Zoufan sa mga narinig niya kay Commander Ding, ano nga raw ang pagsubok na tinutukoy nito. Kinabahan si Zoufan noong bigla na lang bumukas ang kisame na kanyang inaapakan. Mula sa itaas ay bumagsak siya ng malakas sa pinakasahig ng kwarto. Sinabi ni Zoufan na hindi niya raw akalain na may naka-install pala na ganoong mechanism sa kwartong yun.
Sumagot naman si Commander Ding na ang kanyang araw-opisina ang pinakaligtas na lugar sa buong Jining City, kaya wag na raw itong magtaka kung bakit may mga ganoong mekanism ang lugar na ito. Sinabihan din ni Commander Ding si Zhou Fan na gamutin daw muna nito ang kanyang sugat bago nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Napapaisip naman si Zhou Fan sa posibilidad na patibong lang ito ni Commander Ding. Sinabi ni Commander Ding na mukhang hindi raw mabilis magtiwala si Zhou Fan sa ibang tao, pero tama nga lang daw ang ginagawa niyang ito upang hindi siya malagay sa panganib. May bigla namang inihagis si Commander Ding sa mga kamay ng ating bida, sinabi niya na tingnan nga raw ito ni Zhou Fan. Agad na tiningnan ni Zhou Fan kung ano ba ang mga bagay na ibinato sa kanya ni Commander Ding. Sa lumang litrato ay nakita niya sina Commander Ding, Chief Instructor Wei Chenshan, kanyang ama at ang pumanaw niyang ina. Hindi napigil ni Zhou Fan na pumatak ang kanyang luha habang pinagmamasdan niya ang itsura ng kanyang ina. Tiningnan din ni Zhou Fan ang isang papel na may sulat kamay ng kanyang ama. Marahil ay sinulat pa nga raw ito ng kanyang ama noong bago pa man ito makulong. Nakalagay sa sulat na ibinibili ni Zhou Hui kay Dingling na sa sandaling magkita sila ng kanyang anak ay siguraduhin daw nito na bibigyan niya ito ng isang mahirap na pagsubok. Kapag hindi nga raw ito nakapasa ay wag nga raw nitong hahayaan na masangkot ito sa kinakaharap niyang gulo. Nagulat si Zhou Fan noong malaman nito ang totoong relasyon ni Commander Ding sa kanyang ama. Sinabihan naman ni Commander Ding si Zhou Fan na bago nga raw nito ituloy ang pagsasalita ay gamutin nga raw muna nito ang kanyang mga sugat. Mamaya na nga raw sila mag-usap at baka mamatay pa ito nang dahil sa pagkaubos ng maraming dugo. Ilang beses na napaaray si Zhou Fan habang ginagamot nito ang kanyang mga tinamong sugat, napapaaray siya dahil napakahapdi nga raw nito. Nagtanong si Commander Ding kung bakit nga raw parang humahagulhol si Zhou Fan, hindi ba raw napakatapang nito kanina at parang nakahanda na itong mamatay, bakit nga raw maiyak-iyak na ito ngayon nang dahil lang sa sakit. Sumagot naman si Zhou Fan nang normal lang daw sa mga gaya nilang tao ang makaramdam ng sakit kapag sila ay nasusugatan. Sinabihan niya rin si Commander Ding na napasobra naman daw yata ito sa pagsubok sa kanya. Sumagot naman si Commander Ding at sinabi na tinupad niya lang daw ang ipinangako niya kay Zhou Hui, kung tutuusin nga raw ay madali-dali pa ang ibinigay niyang pagsubok. Iniba na ni Commander Ding ang usapan, sinabi niya kay Zhou Fan na siguro naman daw ay malinaw na dito kung ano ang relasyon niya sa ama nito. Sumagot naman si Zhou Fan nang malinaw na raw ito sa kanya. Hindi niya nga raw akalain na dati palang kaklase ni Commander Ding ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Commander Ding na hindi raw ito ganoong ka-espesyal dahil halos lahat nga raw ng mga high-rank officers ng Southern Military ay mga dating magkakaklase. Binanggit din ni Commander Ding na ang ina nga raw ni Zhou Fan ang gumawa ng security system ng kanyang opisina at ng defense system ng Ghost Rain Military Base. Ngayon ay nalinawan na si Zhou Fan kung bakit bigla na lang nabuksan ang emergency exit ng Alien Artifact Garden nung lumapit siya sa pinto nito. Sinabi ni Commander Ding na isang araw genius ang ina ni Zhou Fan sa larangan ng pagsasaliksik at teknolohiya. Kung hindi nga raw nito nakilala si Zhou Hui, malamang ay nagtatrabaho ito ngayon sa pinakamalaking research institution ng kanilang bansa. Sinabi ni Zhou Fan na hindi niya raw akalain na ganoon pala katalino ang kanyang ina. Kung hindi nga raw ito nagpunta ng lungsod ng Sierra, malamang ay buhay pa ito. Sinabi naman ni Commander Ding na halos kagaya rin daw ni Zhou Fan ang kanyang ina, pero ibahin na raw muna nila ang kanilang usapan. Dahil nga raw pumasa si Zhou Fan sa kanyang pagsubok, kailangan na niya nga raw tuparin ang ipinangako niya kay Zhou Hui. Pero bago nga raw sila magpatuloy ay kailangan daw itong maintindihan ni Zhou Fan. Ang binabalak nga raw nitong gawin na pagbuklat sa totoong nangyari noon ay parang isang kumunoy na napakahirap takasan. Ang mga tao nga raw na makakalaban nito sa panig ni Mu Hanlong ay hindi lang mga intermediate warlord. Marami nga raw sa mga ito ay mga advanced Starfall warlord at ilan din sa mga ito ay mga war gods. Ang mga war gods ay ang mga tao na nakatayo sa pinakaitaas ng lahat ng mga Starfall warriors. Hindi biro ang banggain ang mga ito dahil nagtataglay ang mga ito ng napakalakas at hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nagtanong si Commander Ding kung handa ba raw si Zhou Fan na kaharapin ang mga ito, tinanong niya rin kung nakahanda ba raw itong mamatay. Sumagot naman si Zhou Fan nang kailanman ay hindi niya raw kinatakutan ang kamatayan. Matapos nga raw ang nangyari sa Jining City, hindi na raw siya makakaatras kahit gustuhin pa niya ito. Natuwa naman si Commander Ding sa isinagot sa kanya ni Zhou Fan,
Nakapasa nga raw ulit ito sa ibinigay niyang pagsubok. Nagulat naman si Zofan sa narinig niya, kung hindi raw pala siya nakasagot ng maayos, ibig sabihin noon ay maaari pa rin siyang bumagsak. Sinabi ni Commander Ding na wag daw isipin ni Zofan na mahirap ang mga ibinigay niyang pagsubok, dahil sa totoo lang ay ayaw raw talaga itong masangkot ng kanyang ama. Pero sa mga ipinakita nga raw sa kanya ni Zofan ay napahanga siya nito. Inilabas ni Commander Ding ang isang kahon at sinabi na yun daw ang bagay na hinahanap ni Zofan. Nagtaka si Zofan kung ano ang laman ng kahon at kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Commander Ding. Sinabi ni Commander Ding na ang kahon daw na ito ay ang bagay na itinago ni Zuhui sa loob ng safe box ng Ghost Rain Military Base. Natuwa si Zofan noong malaman nito na si Commander Ding pala ang kumuha ng bagay na ibinilin sa kanya ng kanyang ama. Nag-alala nga raw siya noon dahil akala niya ay nawawala na ito. Sinabi ni Commander Ding na inakala nga raw noon ni Zuhui na walang ibang makakahanap nito, pero ang hindi raw nito alam ay may ilang tao na ang nagbabalak na nakawin ito sa loob ng kampo. Kung hindi niya nga raw ito kinuha agad ay baka nasira na ito ng ibang tao. Sinabi rin ni Commander Ding na ibinibigay na nga raw niya ito kay Zofan, pero ayaw niya nga raw na umasa ito ng malaki. Kaunti lang daw ang nakalagay na impormasyon sa loob ng kahon, hindi raw ganoon kadali na mapasa kamay ni Zofan ang pinakatotoong ebidensya. Pagkabukas ni Zofan sa kahon ay nakita nito ang isang papel at isang mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin kanyang tunay na pagtingin? Pagkabukas ni Zofan sa kahon ay nakita nito ang isang papel at isang kakaibang salamin. Agad na binasa ni Zofan kung ano ang mga impormasyon na nakasulat sa nakuha niyang papel. Ang impormasyon na nakalagay sa papel ay tungkol sa sinapit ng lungsod ng Sierra na kilala na ngayon bilang pinakamalaking monster den sa buong bansa. Nabasa ni Zofan na matapos nga raw ang nangyaring monster outbreak sa lungsod ng Sierra, ito na nga raw ngayon ang pinakamalaking pugad ng mga halimaw sa kanilang bansa. Sinabi ni Zofan na kilalang kilala pa naman daw noon ang lungsod ng Sierra na may depensa na kasing tigas ng isang ginto. Hindi nga raw inasahan ng lahat na babagsak ang lungsod na ito, kaya ganoon na lang ang laki ng kahihiyan na natanggap ng mga taong namumuno. Dahil sa pangyayaring yun ay naghanap ng masisisi ang mga tao, kaya ganoon na lang kalala ang natanggap na parusa ni Zuhui. Sinabi ni Commander Ding na sa dami nga raw ng merits ni Zuhui, hindi raw ito dapat nakatanggap ng ganoong parusa. Pero nangyari nga raw yun nang dahil sa laki ng naging impact ng naganap na monster outbreak. Sinabi ni Zofan na napakamapanganib nga raw ngayon sa monster den ng bumagsak na lungsod ng Sierra, na maging ang mga warlord ay mahihirapan na makipaglaban doon. Hindi niya nga raw akalain na sa lugar din na yun iiwanan ng kanyang ama ang ebidensya ng pagiging inosente nito. Sinabi ni Commander Ding na ang pinakamapanganib nga raw na lugar ay maaari ring maging pinakaligtas na taguan. Inulit din ni Commander Ding kay Zofan na binanggit nga raw sa kanya noon ni Zuhui na ang ebidensya na itinago niya ay nakalagay sa lugar na ginawa ng kanyang asawa. Sa sandaling may sarang araw ito ay si Zofan na lang ang maaaring makapagbukas nito. Habang itinatabi ni Zofan ang hawak niyang papel ay sumagot siya kay Commander Ding na nauunawaan daw niya ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Commander Ding na marahil ay naiintindihan na raw ni Zofan kung bakit niya ito sinubukan. Kung plano nga raw nitong mag-imbestiga sa lungsod ng Sierra ay kailangan daw nitong maging malakas. Sumagot si Zofan nang malinaw na raw ito sa kanya, gusto niya nga raw linisin ang pangalan ng kanyang ama kaya wala siyang pakialam kahit ano pa man ang kaharapin niyang panganib. Sinabi ni Commander Ding na dahil nga raw buo na ang pasya ni Zofan, gagawin niya raw ang makakaya niya para suportahan ito. Sinabi rin ni Commander Ding na maghanda na nga raw si Zofan sa pag-alis nito, kapag may kailangan daw ito ay wag daw itong mahihiyang magsabi sa kanya. Ibinilin din ni Commander Ding na lihim nga lang daw ang planong ito ni Zofan, siya na nga raw ang bahalang maglinis ng mga bakas na iiwan nito. Yumuko si Zofan upang ipakita ang kanyang lubos na pasasalamat kay Commander Ding. Sinabihan naman ni Commander Ding si Zofan na malapit na kaibigan nga raw niya si Zuhui, kaya bakit raw napakapormal pa rin ang pagtawag nito sa kanya. Pinuri pa naman daw niya kanina si Zofan sa talino nito, dapat daw ay hindi na Commander Ding ang tawag nito sa kanya. Nagpasalamat ulit si Zofan, sa pagkakataong ito ay tinawag na niyang Uncle Ding ang pinaka-commander ng military ng buong Jining City. Pagkaalis ni Zofan ay napasambit si Commander Ding na isa na nga raw binata ang anak ng kanyang kaibigan,
At ang nakakahanga pa raw dito ay napakalakas na rin ito. Dumating naman sa likuran ni Commander Ding ang isa pa sa mga malapit na kaibigan ni Zuhui. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na nasobrahan daw yata si Commander Ding sa ginawa nitong pagsubok kay Zoufan, hindi man lang daw ito nagbigay ng awa sa anak ng kanilang kaibigan. Sumagot naman si Commander Ding na kung hindi niya raw sineryoso ang pagbibigay dito ng pagsubok, ay hindi niya raw malalaman kung makakaya na ba nitong magpunta sa Monster Den ng Sierra City. Sinabi rin ni Commander Ding na kung siya nga raw ang tatanungin ay ayaw niya rin daw na magpunta si Zoufan sa lugar na yon. Pero ito nga lang daw ang maaaring magbukas ng lugar na pupuntahan ito, kaya hindi na niya nga raw ito tinangkapang pigilan. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na anak nga raw ng kanilang kaibigan si Zoufan, kaya may karapatan nito na linisin ang pangalan ng kanyang ama. Dati man daw silang magkakaklase at magkakaibigan pero wala rin daw silang magagawa ngayon. Napakarami ng araw nang nagbago simula noong makapagtapos sila sa military school. Sumang-ayon din si Commander Ding na marami ng araw ang ipinagbago ngayon, kahit daw gustuhin pa nila ay hindi na nila maibabalik pa ang masasayang panahon nila noon. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na si Zoufan na nga raw ang pinakamahusay na bata na nakita niya sa buong buhay niya. Kaya naniniwala nga raw siya sa kakayahan nito. Sinabi naman ni Commander Ding na kung nabubuhay nga lang daw ang ina ni Zoufan ay tiyak na masayang-masaya ito dahil nagkaanak ito ng isang mabuti at mahusay na anak. Pagkaalis ni Zoufan sa Jinning City Military Headquarters ay agad itong nagbalik sa kanyang mansyon para magsanay ng mabuti. Ilang araw na rin ang lumipas at isang linggo na rin siyang hindi lumalabas ng kanyang mansyon. Doon ay ilang araw na siya na paulit-ulit lang ang ginagawa, nagko-concentrate siya para masaid na niya ang stats na bigay ng mga kinain niya noon na mga alien artifacts. Inakala niya na hindi na kayang pataasin ng mga alien artifacts ang kanyang mga attributes dahil tumigil na ito noon sa 299 stats. Pero kaya lang pala ito tumigil ay nang dahil sa kailangan niya pala munang ipahinga ang kanyang katawan. Sa ngayon ay mayroon na siyang 330 points sa kanyang mind stats, 325 points sa kanyang physics stats, 320 points sa kanyang strength stats at 330 points naman sa kanyang agility stats. Naisip ni Zoufan na malaki-laki na nga rin daw ang itinaas ng kanyang mga stats nitong nagdaang isang linggo. Mukhang na-absorb na rin daw niya ang lahat ng stats na bigay ng mga kinain niyang alien artifacts. Naisip ni Zoufan na magagawa ng araw niyang pumasok sa Monster Den sa lungsod ng Sierra gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Kailangan niya nga lang daw dagdagan ang kanyang pag-iingat para maging maayos ang pananatili niya doon. Naisip ni Zoufan na marahil ay mga isang buwan din bago siya ulit makabalik sa Jinning City pagkatapos niyang manggaling sa lungsod ng Sierra. Aalis na nga raw siya ngayong gabi para wala nang iba pang makapansin. Bago siya noon na natili ng isang linggo sa kanyang mansyon ay nagpaalam muna siya sa kanyang mga ka-guild members na magsasanay siya sa loob ng isang buwan. Natuwa si Ruji dahil binabalak nga raw ni Zoufan na makapag-breakthrough sa sunod na rank. Nagbiro naman si Kyufeng na kapag tumaas pa nga raw ang rank ni Zoufan ay ito na ang gagawin nilang bagong leader ng kanilang team. Habang papaalis ay napahingi ng pasensya si Zoufan sa kaibigan niyang si Pupan at sa kanyang mga ka-guild. Pasensya na nga raw dahil nagsinungaling siya sa mga ito. Pero kailangan niya nga raw kumilos ng pasikreto dahil may kaugnayan ang gagawin niyang ito sa buhay ng kanyang ama. Tatalo na sana si Zoufan para umalis sa kanyang mansyon pero may bigla siyang napansin sa kanyang likuran. Sa kanyang paanan ay nakita niya na lumapit ang maliit na halimaw na si Little Gray. Habang binubuhat si Little Gray ay sinabi ni Zoufan na ang alam nga raw niya ay iniwan na niya ito sa loob ng military base. Nagtataka siya kung paano ito nakapunta doon. Sinabihan ni Zoufan si Little Gray na kakaiba nga raw ang halimaw na ito. Naalala ni Zoufan na lagi nga raw siyang sinusundan ni Little Gray maging sa kanyang pagbanyo. Kapag nanliligo siya ay gusto rin ito laging sumabay sa kanya. Maging sa kanyang pagtulog ay lagi niya na rin itong nakakatabi. Para nga raw itong isang aso na laging nakasunod sa kanya kahit saan man siya magpunta. Napapaisip si Zoufan kung normal pa ba raw ito, mukhang kinikilala nga raw siyang amo ni Little Gray kaya lagi itong nakasunod sa kanya. Tinanong ni Zoufan si Little Gray kung gusto ba raw talaga nitong sumama sa kanya, sinabi niya rin na lubos na mapanganib nga raw ang lugar na kanyang pupuntahan. Ginalaw ni Little Gray ang ulo nito na parang pinapahiwatig niya na gusto nga raw niyang sumama.
Nagtaka naman si Zofan dahil parang laging araw na iintindihan ni Little Gray ang lahat ng kanyang sinasabi. Pumayag na si Zofan na isama sa kanyang pag-alis si Little Gray, hindi rin daw siya magiging komportable kung iiwanan niya ito ng matagal sa Jining City. Pumasok si Little Gray sa suot na panlabas na damit ni Zofan, dinilaan niya rin ito upang magpasalamat dahil isinama siya nito. Nagsimulang umalis si Zofan at nagpatalon-talon sa mga pinakaitaas ng mga gusali. Ngayon na nga raw ang magandang oras para umalis dahil walang ibang makakakita sa kanya. Ginamit na rin ni Zofan ang kanyang skill upang mabilis siyang makarating sa kanyang pupuntahan. Pagkarating niya sa isang lugar ay nakita niya ang isang motor na iniwan sa daan. Naisip ni Zofan na talagang naiplano ng araw ni Commander Ding ang lahat. Umalis na si Zofan sakay sa inihandang motor para sa kanya. Bilang isang warlord ay nagtataglay na siya ng pambihirang bilis, pero pinili pa rin niyang umalis sakay ng isang sasakyan upang maireserba niya ang kanyang lakas. Habang nasa biyahe ay sinabi ni Zofan na sa ngayon ay kailangan niya nga raw munang magpaalam sa lungsod ng Jining. Ilang araw na rin ang nakakalipas simula nang makarating si Zofan sa Sierra City's Monster Den. Doon ay gumagalaw siya ng palihim upang kumalap ng mga mahahalagang impormasyon. Ang Sierra City's Monster Den ay nahahati sa 5 rehiyon, ang Eastern, Western, Northern, Southern at Central Region. May mga matatagpo ang mapapanganib na halimaw na gaya ng mga A-rank monster sa 4 na panglabas na rehiyon, at naninirahan naman sa Central Region ang mga mythical S-rank monsters na sinasabing kayang makipagsabayan sa lakas ng mga war gods. Ang 5 natukoy na rehiyon ay ang mga danger zones ng Sierra City's Monster Den. Ang hangin sa mga lugar na ito ay nakakalason sa mga normal na tao, kaya mga high-level Starfall warriors lang ang mga naninirahan sa lungsod na ito. Sinabi ni Zofan na napakalaki ng araw ng ipinagbago ng lugar simula nang sakupin ito ng mga halimaw. Hindi na nga raw niya malaman kung ano ba ang mga tamang lugar na tinutukoy sa dala niyang mapa. 3 araw na nga raw siya doon pero hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang entrance na hinahanap niya. Tiningnan ulit ni Zofan ang dala niyang mapa upang ihambing sa mga nakita niyang establishmento. Ang mga pulang araw sa mapa ay mga lugar kung saan matatagpuan ang mga A-rank monster na kasing lakas ng isang advanced Starfall warlord. Kahit nga raw dumaan siya sa Western Region ay lubos na mapanganib pa rin daw ito para sa kanya. Kung wala nga raw siyang malinaw na ruta bago siya gumalaw ay baka aksidente siyang mapadaan sa teritoryo ng isang A-rank monster, kapag nangyari nga raw yun ay nangangamba siya na baka hindi na niya magawang makaligtas. May bigla namang natanggap na mensahe ang radio device na dala ni Zofan, sinabi doon na umaangat na raw sa lugar ang monster miasma. May dala nga raw itong panganib kaya pinapayuhan ang lahat na agad na umalis sa lugar na yun. Naisip ni Zofan na halos 3:00 pa nga lang daw pero kumalat na agad doon ang monster miasma, paano pa nga raw niya mahahanap ang lugar na nakalagay sa kanyang mapa. Sa 3 araw na pananatili ni Zofan sa lungsod ng Sierra, napag-alaman niya na may iba pa na kailangan niyang iwasan na kasing panganib din ng mga halimaw. Kasunod ng paglabas ng mga monster den ay ang pagkalat ng mga nakakalasong gas sa iba't ibang lugar. Tinatawag ang mga toxic gas na ito na monster miasma. Sa paglipas ng mga taon ay lumaki na ng lumaki ang nasasakop na lugar ng mga monster miasma, kaya mas lalo na rin ngayong humirap ang pagpasok sa mga monster den ng lugar na ito. May mga nagsasabi na rin na maaaring maging pinakamapanganib na monster den ang buong lungsod ng Sierra hindi lang sa kanilang bansa kundi sa buong Asya. Naisip ni Zofan na hindi na nga raw siya dapat mag-aksaya pa ng oras doon. Narinig nga raw niya na may nakatayo doon na isang misteryosong organisasyon na nanghahunting sa mga malalapit na monster den. Hindi niya nga raw masyadong matandaan kung ano ang tawag sa organisasyong yun, ang naaalala niya lang daw ay mayroon itong star sa kanilang pangalan. Kung makakatagpo nga lang daw siya ng mga tao mula sa organisasyong yun, ay baka magkaroon na siya ng paraan para makapunta sa pinakamalalim na bahagi ng monster den. Napatigil sa pagtakbo si Zofan noong bigla na lang umungol ang kasama niyang si Little Gray. Tinanong niya kung may napapansin ba raw ito o kung nakakaramdam na ba raw ito ng gutom. Bigla namang iniangat ni Little Gray ang isa nitong paanan at nagturo ng direksyon. Agad na tumakbo si Zofan sa direksyon na itinuro ni Little Gray, titingnan nga raw niya kung ano ba ang mayroon doon. Habang tumatakbo ay napapaisip si Zofan kung bakit daw wala siyang nararamdaman na kahit na ano.
Sa 3 araw ng pananatili nila doon ay parang mas lumakas pa ang pakiramdam ni Little Gray. Naalala ni Zofan ang mga araw na naglalakbay pa lang sila papunta sa Sierra City's Monster Den. Bago pa siya may maramdaman sa kanyang paligid ay nararamdaman na agad ito ni Little Gray. Noong sinubukan niyang umatake sa direksyon na itinuro ni Little Gray, ay nakakita siya ng isang nagtatagong wild animal. Noon ay napapaisip siya na mukhang nagtataglay nga raw ito ng kakaibang kakayahan. Naging maayos ang pagpapahinga ni Zofan dahil sa talas ng pakiramdam ni Little Gray. Agad nitong ipinapaalam sa kanya sa sandaling mayroon itong maramdaman. Kaya sa tuwing may ipinapahiwatig o itinuturo si Little Gray ay hindi na nagdadalawang isip si Zofan na sundin ang pakiramdam nito. Dahan-dahan na kumilos si Zofan noong makarating na siya sa eksaktong lugar na itinuro ni Little Gray, at doon ay nakakita siya ng isang grupo na kinukumpronta ang isang batang babae. Sinabihan ng isang lalaki ang kaharap nitong batang babae na mabuti raw at nagpakita na ito. Sabihin ng araw agad nito sa kanila kung saan ito itinago ang nawala nilang bagay kung gusto pa nitong mabuhay. Sumagot naman ang batang babae na simula umpisa ay sa kanya naman daw talaga ito, bakit niya naman daw ito ibibigay sa kanila? Nagalit ang isang lalaki sa ginawang pagsagot sa kanya ng batang babae, mukhang kailangan na nga raw niyang gumamit ng puwersa para magsalita ito. Hindi na nito naituloy ang pananakit sa batang babae dahil itinulak siya agad ni Zofan papalayo. Sa lakas ng pagkakatulak ni Zofan ay natumba rin ang dalawang lalaki nung subukan ng mga itong saluhin ang kanilang pinakaboss. Sinabihan ni Zofan ang kaharap niyang grupo na hindi ba raw ang mga ito nahihiya sa pagtatangka ng mga itong pananakit sa isang batang babae. Sabay-sabay na nagsisugod ang magkakagrupong lalaki, sinabi ng pinakaboss ng grupo na mukhang nagpapakamatay na raw ang ating bida. Pero agad din nilang kinain ang mga binitawan nilang salita dahil napakadali lang silang tinalo ni Zofan, doon ay napagtanto nila na isa pala itong warlord. Pagkatapos turuan ng leksyon ang magkakagrupong lalaki ay tinanong na ni Zofan ang tinulungan niyang batang babae kung ayos lang ba raw ito. Imbis na pasasalamat ang marinig ni Zofan ay nakarinig pa ito ng reklamo mula sa batang babae, sinabihan niya ang ating bida na mag-ingat daw ito sa pagsasalita dahil sino ba raw ang tinatawag nitong bata. Pinagmasdang mabuti ni Zofan ang batang babae na nasa harap niya. Naisip niya na marahil ay hindi nito nagustuhan ang pagtawag niya dito ng kiddo. Binago na ni Zofan ang pagtawag sa batang babae, ngayon ay tinawag na niya ito na little girl. Nainis ulit ang batang babae at nagreklamo kay Zofan, sinabi niya na ayaw niya nga raw na tinatawag siya na bata o little girl dahil isa na nga raw siyang adult. Pagkabangon ng mga magkakagrupong lalaki ay nagtanong ang mga ito kung sino ba raw ang ating bida, at bakit ba raw tumutulong ito sa isang magnanakaw? Nagulat naman si Zofan sa narinig niya sa boss ng magkakagrupong lalaki, tinanong niya ang batang babae kung may ninakaw nga ba raw ito. Sumagot naman ang batang babae na sino ba raw ang tinutukoy ng mga itong magnanakaw, kinuha niya lang naman daw ang parte na dapat ay bayad talaga sa kanya. Pinagmalaki niya rin ang markat rin daw ang mga kapamilya ni Mo Hanlong, agad nga raw ng mga itong binura ang mga ebidensya na maaaring magdawit sa kanila. Nalungkot naman si Mu Yinyis sa narinig niyang balita, hindi na nga raw mapaparusahan ang iba pang sangkot sa napakalaking gulo na ginawa ng mga ito. Sinabi ng pinsan ni Mu Yinyi na ang pamilyang araw ni Mo Hanlong ay halos kasing lakas din ng kanilang pamilya, ang paraan nga lang daw para makakuha sila ng ebidensya ay ang lumabas at makialam na ang kanilang mga ancestors. Sa gitna ng pakikipag-usap ni Mu Yinyi sa kanyang pinsan ay may biglang tumawag sa kanyang telepono. Nagpaalam na si Mu Yinyi at sinabi na may kailangan daw siyang asikasuhin. Uunahin na niya nga raw muna ito at ipapaubaya na niya muna sa kanyang pinsan ang paghahanap ng ebidensya tungkol sa ginawa ni Mo Hanlong at ng iba pang mga sangkot. Sumagot naman ang pinsan nitong babae na ipaubaya na nga raw nito ang lahat sa kanya. Naisip ng babae na nakakalungkot man daw sabihin pero mukhang wala na nga raw matatagpo ang ebidensya si Mu Yinyi. Marahil ay hindi na rin daw magawang maprotektahan ni Mu Yinyi ang sarili nito. Pinagpatuloy ni Mu Yinyi ang pakikipag-usap sa kabilang linya ng telepono, natutuwa siya dahil nahanap na raw ng mga ito si Zofan. Pumunta ng personal ang investigador upang ihatid ang mga impormasyon na kanyang nakalap. Hindi makapaniwala si Mu Yinyi noong malaman nito na nagpunta si Zofan sa Sierra City's Monster Den. Napaisip siya kung ayaw na ba raw talaga nitong mabuhay. Paano pa nga raw nito nagagawang magpunta doon gayong tinatarget din siya ng ibang tao?
Iniisip ni Mu Yinye kung alam ba raw ni Zofan kung gaano kapanganib ang sitwasyon nito ngayon. Mula sa impormasyon na natanggap ni Mu Yinye, ang dahilan ng pagpunta ni Zofan sa bumagsak na lungsod ng Sierra ay nang dahil sa naghahanap ito ng ebidensya para patunayan na inosente ang kanyang ama. Sinabi ni Mu Yinye na napakamapanganib nga raw ng binabalak ni Zofan, hindi ba raw ito natatakot mamatay? Noong matapos nga raw ang monster outbreak na naganap sa Jining City ay siya raw dapat ang una nitong hinanap, nagsabi pa naman daw ito dati sa kanya na bibisitahin siya nito. Kahit nagtatampo ay hindi mapigilan ni Mu Yinye na mag-alala para kay Zofan, iniligtas nga raw siya nito noon kaya hindi niya ito hahayaang mamatay. Matapos malaman ang kalagayan ngayon ni Zofan ay naghanda na si Mu Yinye para sa kanyang pag-alis. Sumakay siya ng kanyang sasakyan para planuhing mabuti ang gagawin niyang pagpunta sa bumagsak na lungsod ng Sierra. Nakita ng kontrabidang pinsan ang pag-alis nito, talagang nakahanda nga raw si Mu Yinye na magpunta sa Sierra City Monster Den para lang sa kapakanan ng lalaking nakilala nito. Ang hindi nga lang daw nito alam ay patay na ang lalaki na balak nitong puntahan, at hindi na rin daw magtatagal at susunod na rin ito sa mamamatay. Inutusan ng isang lalaki ang kanyang mga kasamahan na ipagpatuloy daw ng mga ito ang paghahanap, kailangan nga raw nilang makita na bangkay na nga ang kanilang target. Sa gitna ng paghahanap ng mga ito ay may bigla silang napansin sa kanilang paligid. Mula sa malapit na direksyon ay nakakita sila ng isang nagkukulay pulang aura. Sinabi ng isang lalaki na mukhang sa mga halimaw nga raw nang gagaling ang malaking aura na ito. Sinabi naman ng pinakapinuno ng grupo na hindi na nga raw sila ligtas sa lugar na yun, itigil na raw nila ang paghahanap sa bangkay ng kanilang target at kailangan na raw nilang umalis doon sa lalong mabilis na panahon. Habang tumatakbo ay sinabi ng pinuno ng grupo na ang mga bombang araw na ginamit nila ay mga special combustion bombs. Ginawa nga raw talaga ito para ipangpatay sa mga Starfall warlords, kaya wala raw pag-asa na magagawang makaligtas doon ng kanilang target. Sa loob ng underground tunnel ay may biglang sumipa sa isang nakaharang na bakal. Pinuri ni Zofan ang batang babae, mabuti raw at may alam itong secret passage, kung hindi nga raw sila nakaalis agad ay baka nasabugan na rin sila gaya ng mga magkakagrupong lalaki. Nagreklamo ulit ang batang babae na wag nga raw siyang tatawagin na bata ni Zofan, iginiit niya ulit na isa na siyang adult at ang pangalan niya raw ay Fu Ren. Binigkas ni Zofan ng mali ang pangalan ni Fu Ren. Ginawa niya ito dahil may katunog itong salita. Ikinainis naman ito ni Fu Ren, binanggit niya ng paulit-ulit ang kanyang pangalan para hindi na magkamali ng pagbigkas si Zofan. Biglang nakaramdam ng isang nakakakilabot na aura sina Fu Ren at ang ating bida, napatanong si Zofan kung ano ba raw ang nangyayaring ito. Sinabi naman ni Fu Ren na mukhang may nangyayari nga raw sa lungsod ng Sierra, kailangan na raw nilang bilisan ang pag-alis doon. Binuhat na ni Zofan si Fu Ren para mabilis silang makaalis, habang papaalis sila ay may biglang itinuro si Fu Ren, sinabi niya kay Zofan na magpunta raw ito doon dahil kukuhanin niya lang daw ang kanyang mga gamit. Naisip ni Zofan na mukhang ang bag na kinuha ni Fu Ren ay ang bagay na hinahanap ng magkakagrupong lalaki, sinabihan niya si Fu Ren na totoo nga raw pala na nagnakaw nga ito. Sumagot naman si Fu Ren na hindi niya raw ito ninakaw, kahit nga raw magutom siya ay hindi niya ito gagawin. Binanggit niya ulit na siya nga raw ang ace guide ng Dark Star, kaya kinuha niya lang daw ang nararapat niyang kabayaran. Nangamba si Zofan noong makita nito na lumusot na rin sa mga butas sa pader ang monster miasma na nanggagaling sa itaas ng lungsod. Sinabihan niya si Fu Ren na bilisan na raw nito dahil kailangan na raw nilang umalis. Habang karga-karga ay ipinaliwanag ni Fu Ren kay Zofan na kinuha nga raw siya ng mga magkakagrupong lalaki na maging kanilang guide. Ang mga lugar nga raw na nasa Monster Chasms ay lubos na mapanganib, kung wala nga raw ang guide na tulad niya ay mahihirapan ang mga itong makapaglakbay ng ligtas. Pero noong natapos na raw sila sa kanilang misyon ay ayaw na raw siyang bayaran ng mga ito, kaya nga raw kinuha niya lang ang bayad na tingin niya ay sapat na sa ginawa niyang trabaho. Sinabihan naman ni Zofan si Fu Ren na napakarami pa raw nitong paliwanag, hindi pa rin daw nito maipagkakaila na nagnakaw pa rin ito. Nagalit si Fu Ren at sinabi na wala pa nga raw kalahati ng kanyang normal na sahod ang laman ng nakuha niyang bag. Napakamahal nga raw kumuha ng ace guide na tulad niya, kaya wag nga raw siyang tingnan ni Zofan na parang nagdududa ito. Kapag nakarating nga raw ito sa Dark Star ay malalaman agad nito na hindi siya nagsisinungaling.
Sinabihan ni Zofan si Furen na magpunta ng araw sila sa Dark Star para malaman niya kung totoo ba raw ang sinasabi nito. Naisip ni Zofan na eksaktong araw ang pagkakataong ito dahil plano niya raw talagang magpunta sa Dark Star, mabuti na nga lang daw at bata pa si Furen kaya madali pa niya itong nauuto. Sinunod ni Zofan ang direksyon na itinuturo ni Furen hanggang sa makarating na siya sa nakatayong sikretong organisasyon sa loob ng Sierra City's Monster Den. Hindi na nagduda pa si Zofan sa lugar na kanilang napuntahan dahil nakita niya mismo sa itaas ang pangalan ng organisasyon. Naisip ni Zofan na dito raw pala nakatayo ang Dark Star, mukhang gumagamit rin daw ang mga ito ng espesyal na materyales, napapaisip siya kung makakaya ba raw ng lugar na ito na harangan ang Monster Miasma. Habang papasok sa loob ay naisip ni Zofan na mukhang isang simpleng organisasyon lang daw pala ang Dark Star. Agad na niyakap ni Furen ang isang babae, tinatawag niya ang babaeng ito na Miss Ying. Sinabi ni Furen na hindi raw ito maniniwala kung gaano kapanganib ang napagdaanan niyang sitwasyon. Tinawag nga raw siyang magnanakaw at halos muntika na rin daw siyang hindi nakabalik doon. Pinapatahan ni Miss Ying ang umiiyak na si Furen, sinabi niya na tumigil na raw ito sa pag-iyak, tutulungan niya raw ito na balikan ang mga taong nang api sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Zofan na ang babae na tinatawag na Miss Ying ay ang pinaka-leader ng Dark Star. Nagpasalamat si Miss Ying sa ginawang pagtulong ni Zofan kay Furen, binanggit naman ni Furen na nagmula pa nga raw si Zofan sa may dakong timog. Nagulat si Zofan noong banggitin ni Furen ang direksyon kung saan siya nanggaling. Tinanong niya kung paano raw ng mga ito nalaman na nanggaling siya sa Jining City, napatanong siya kung kilala ba raw siya ng mga ito. Sumagot naman si Miss Ying na hindi raw kailangang magulat ni Zofan dahil ang kanilang araw Dark Star ay ang largest Starfall Warrior organization na nakatayo sa Sierra City's Monster Den. Binanggit din ni Miss Ying na 3 araw na nga raw na nananatili si Zofan sa kanilang teritoryo. Kapag hindi nga raw ito nalaman ng kanilang Dark Star ay hindi na raw siya karapat-dapat pa para maging pinuno. Sinabi rin ni Miss Ying na may kaunting nalalaman rin daw siya kung bakit nagpunta si Zofan sa lungsod ng Sierra. Nagulat si Zofan sa huling sinabi ni Miss Ying, tinanong niya kung magkano ba raw ang kailangan niyang ibayad para tulungan siya ng mga ito. Sumagot naman si Miss Ying na kung napaaga nga raw ng pagpunta doon si Zofan, ay kakailanganin daw nitong maghanda ng malaking halaga ng pera. Idagdag pa nga raw ang security at iba pang mga bayarin, baka raw singilin nila ito ng hindi bababa sa 10 milyon. Pero sa sitwasyon nga raw ngayon ay hindi na nito kailangang magbayad pa ng kahit na magkano. Nagulat si Zofan noong sabihin ni Miss Ying na hindi na raw niya kailangang magbayad. Nagtanong si Miss Ying kung alam ba raw ni Zofan kung saan nagmumula ang Monster Miasma. Umamin naman si Zofan at sinabi na hindi niya raw ito alam. Pinaliwanag ni Miss Ying na nagmumula nga raw ito sa kanluran ng Sierra City's Monster Den, ang pinakapinagmumulan daw nito ay ang malaking butas na nakalagay sa gitna ng Western Region. Tinatawag nga raw nilang mga taga Dark Star ang lugar na yun sa tawag na The West Abyss Monster Chasm. Ang Monster Miasma na kumakalat sa Sierra City's Monster Den ay nanggagaling sa mga malalaking butas kung saan naninirahan ang mga halimaw, pero hindi pa rin ganoon kalinaw kung ano talaga ang sanhi nito. Sinabi ni Miss Ying na ang miasma raw na kumakalat ngayon ay pakapal na ng pakapal, sa sandaling magtagal nga raw ang mga halimaw sa loob ng miasma ay lumalakas ang mga ito ng makailang beses. Sinabi rin ni Miss Ying na isipin na lang daw ni Zofan kung gaano pa katindi ang ilalakas ng mga A-rank monsters sa sandaling mapasailalim ang mga ito ng impluwensya ng miasma. Nakaramdam ng pangamba si Zofan habang iniisip nito ang mga impormasyon na sinabi sa kanya ni Miss Ying. Ang mga B-rank monster nga raw ay mga nilalang na kayang sumira ng isang maliit na syudad sa loob lang ng ilang minuto, lubos na nga raw ang mga itong kinatatakutan ng sangkatauhan. Pero kung ikukumpara nga raw ang mga halimaw na ito sa mga A-rank monsters, kahit ang Eagle Fox King ay para lang isang baby kung itatabi sa mga A-rank na halimaw. Ang mga advanced Starfall Warlords nga lang daw ang may kakayahan na makipaglaban sa mga A-rank monster. Ang dahilan din kung bakit bumagsak ng mabilis ang Sierra City ay nang dahil sa napakaraming A-rank monsters ang magkakasabay na lumusob sa lungsod na ito. Sinabi ni Zofan na kapag nga raw lumakas ng makailang beses ang isang A-rank monster, ay maaari na rin daw itong maging isang banta maging sa mga pinakamalalakas na war gods. Sumang-ayon si Miss Ying sa sinabi ng ating bida,
Sinabi niya rin na naniniwala siya na napagtanto na rin ni Zoufan nitong mga nakalipas na araw ang panganib na dulot ng mga miasma, lalong-lalo ng araw at nagbuga na ulit ng makapal na miasma ang monster den na malapit sa kanila. Nagtanong si Zoufan kung ano ba raw ang binabalak ni Miss Ying at bakit sinasabi nito sa kanya ang mga ganoon kahahalagang impormasyon. Pinuri ni Miss Ying si Zoufan dahil napakabilis nga raw nitong umintindi. Sinabi ni Miss Ying na tumatagal nga raw ang bawat pagsabog ng mga monster well nang hindi bababa sa isang buwan. Kaya nga raw hindi nila maaaring pabayaan na lang ito dahil maglalakasan ang mga malapit sa kanilang halimaw. Sinabi rin ni Miss Ying na kahit kalimutan na raw muna nila ang ibang rehiyon, mas kailangan daw nila na masecure man lang ang kanilang western region. Doon nga raw nakatayo ang kanilang kampo kaya hindi nila ito maaaring basta na lang pabayaan. Sinabi rin ni Miss Ying na ilang taon na nga raw nilang pinapatakbo ang kanilang Dark Star sa Sierra City's Monster Den, kaya nasa preliminary stage na rin daw sila sa pagkontrol sa monster miasma. Naisip ni Zoufan na totoo nga raw pala ang naririnig niya tungkol sa Dark Star, hindi nga raw siya makapaniwala na nakahanap na pala ang mga ito ng paraan para mapigilan ang kumakalat na miasma. Sinabi ni Miss Ying na may nakahanda raw silang kagamitan na kayang burahin ang miasma. Kapag nga raw na-i-activate nila ito sa iba't ibang lokasyon ay magagawa na raw nilang maalis ang mga toxic gas na ito. Ang mga ref flags nga raw na nakalagay sa hawak niyang mapa ay ang mga lokasyon kung saan i-activate ang mga inihanda nilang kagamitan. Sinabi ni Miss Ying na ang tanging problema lang daw nila ay kailangan nila itong i-activate sa maraming lokasyon at kulang na kulang daw sila sa tauhan. Bago nga raw makapasok ang isang tao sa liblib na bahagi ng monster den ay kailangan na nagtataglay ito ng pambihirang lakas. Sinabi ni Miss Ying na sa pagkakaalam nga raw niya ay binabalak ding pumasok ni Zoufan sa rehiyon kung saan nakalagay ang Western Monster Well, kaya nga raw halos magkaparehas lang din sila ng pakay. Nagsalita si Zoufan at sinabi na mukhang alam na raw niya ang gustong ipagawa sa kanya ni Miss Ying. Sumagot naman si Miss Ying nang tama nga raw ang naiisip nito. Sila nga raw ang magbibigay ng pinakamagaling na guide, at bilang kabayaran ay kailangan daw ihatid ni Zoufan ng ligtas ang mga tauhan nila na mag-a-activate ng kagamitan sa kinalalagyan nitong lokasyon. Nagtanong si Miss Ying kung ano raw ang palagay ni Zoufan, tingin ba raw nito ay patas ang kanilang usapan. Kapag pumayag nga raw ito ay ipinapangako niya na ililihim nila ang kanyang sikreto. Naisip ni Zoufan na nakakatakot nga raw ang babaeng si Miss Ying. Gusto nga raw siya nitong gamitin para sa pangsarili nitong kapakanan. Pero wala rin daw siyang pagpipilian, kung gusto nga raw niya ng magaling na guide, ang Dark Star nga lang daw ang alam niya na mapagkukuhanan niya nito. Nakipagkamay na si Zoufan at sinabi kay Miss Ying na pumapayag na raw siya. Sinabi naman ni Miss Ying na ikinagagalak niya raw na makatrabaho si Zoufan, sana nga raw sa sunod nilang pagkikita ay tawagin na siya nitong Madam Ying. Matapos alamin ang buong detalye ng gagawin niyang misyon ay umalis na si Zoufan kasama ang batang si Fu Ren. Habang umiinom ng tsaa ay may biglang tinanong si Madam Ying kung ano raw ang pananaw nito tungkol sa adventurer na nagmula sa southern borders. Nagsalita naman ang kausap nitong misteryosong lalaki na isang araw nakakamanghang bata si Zoufan. May babanggitin pa rin sana ito pero hindi na niya rin ito itinuloy. Nagtanong si Madam Ying kung ano raw ang sasabihin dapat ng misteryosong lalaki, pero hindi ito sinagot ng misteryosong lalaki, sinabi niya lang na eksakto nga raw si Zoufan para sa ibinigay nitong trabaho. Sinimulan na ni Zoufan ang kanyang gagawing misyon kasama ang dalawang miyembro ng Dark Star. Nagtataka si Zoufan kung bakit ang dalawang ito ang isinama sa kanya gayong isang mahirap na misyon ang kanyang gagawin. Hindi siya makapaniwala na ang pinasama sa kanyang babae na nagngangalang Hong ay isang espesyalista sa pag-setup ng miasma dispersing equipment, nagdududa siya kung magagawa niya ba raw talaga ito. Hindi rin makapaniwala si Zoufan na makakasama niya rin ang batang si Fu Ren sa kanyang misyon, totoo nga raw pala ang sinasabi nito na siya ang pinakamagaling na guide ng Dark Star. Naisip ni Zoufan na hindi na raw mahalaga kung sino ang mga kasama niya. Matatapos na nga raw ang kanyang trabaho sa sandaling makarating na sila sa lokasyon. Naisip ni Zoufan na kapag natapos na raw siya doon ay tutulong din siya sa ibang rehiyon na alisin ang mga kumakalat na miasma. Gagawin niya nga raw ito dahil dati rin naman daw siyang naninirahan sa lugar na ito. Naisip ni Zoufan na naroon na naman daw siya sa tapat ng ilog, ilang araw na nga raw niyang sinusubukang lumampas doon. Sa ilog ay nakita ni Zoufan ang mga sea-rank monsters na gray-scaled poisonous eel.
Naisip ni Zofan na kung tutuusin nga raw ay hindi naman ganoon kahirap lampasan ang mga normal na grayscales poisonous eel. Pero bukod nga raw sa napakarami ng mga ito, ay naglakasan na rin ang mga ito nang dahil sa matagal na pagbabad sa ilog na may halong lason. Marahil ay magagawa niya lang daw makalampas sa ilog na ito sa sandaling maging isa na siyang intermediate warlord. Napansin ni Zofan na hindi nagsasalita ang kasama nilang bata. Tatawagin niya sana ito ng little girl pero tinawag na lang niya itong guide Furen at tinanong kung paano raw sila makakalampas sa ilog. Naisip ni Zofan na mukhang gustong-gusto nga raw ni Furen na makahuli ng mga grayscaled poisonous eel. Kakaiba nga raw pala ang hilig nito, sa pagkakaalam nga raw niya ay hindi maaaring kainin ang mga ganoong poisonous monsters. Binatukan ng mahina ni Hong si Furen, sinabihan niya ito na hindi raw nito maaaring hulihin ang mga grayscaled poisonous eel. Kahit nga raw ang mga intermediate warlord ay hindi magagawang manghuli ng ganoong halimaw mula sa nakakalasong ilog. Sumagot naman si Furen na nakakapanghinayang daw ang mga materyales na maaaring makuha sa mga grayscaled poisonous eel, maaari nga raw ang mga itong may benta ng mahigit 100,000 kapag dinala nila ito sa black market. Sinabihan ulit ni Hong si Furen na aanhin daw nito ang pera kung kapalit naman ito ang kanyang buhay, huwag na nga raw itong mangarap at ituro na lang sa kanila ang tamang daan. Naisip ni Zofan na mali raw pala ang akala niya, kaya raw pala natulala si Furen ay nang dahil sa gusto nitong ibenta ang mga poisonous eel kapalit ng pera, mukhang napaka-greedy na raw agad nito sa pera kahit na napakabata pa nito. Naging seryoso na sa kanilang misyon si Furen, sinabi niya na ang lason daw na nagmumula sa ilog ay kumakalat na rin sa ibang lugar, kaya pagdating daw ng araw ay hindi na nila magagamit ang mga normal na daan. Bukod nga raw sa nakakalasong ilog ay kailangan din nilang mag-ingat sa mga naninirahan ditong halimaw. Bigla namang tumakbo ang batang si Furen papunta sa isang direksyon. Naisip ni Zofan na bigla na lang daw nag-iba ang aura ni Furen. Sumunod sina Zofan at Hong sa lugar na itinuro ni Furen, sinabi ng batang ito na sa butas daw na nasa likuran niya sila dadaan. Pumasok sina Zofan sa loob ng butas hanggang sa makarating sila sa direksyon na itinuro ni Furen. Nagulat si Zofan noong makita niya kung nasaan na silang lugar, naisip niya na totoo nga raw pala ang kakayahan ng batang ito. Sinabihan ni Hong si Zofan na kailangan daw nilang maging handa, mas lalo nga raw tumitindi ang panganib habang lumalalim ang kanilang paglalakbay. Binanggit din nito na ang misyon niya lang daw ay ang mag-activate ng nakahanda nilang kagamitan at ang protektahan si Furen, si Zofan na nga raw ang bahala sa sarili nito at wag daw itong magiging pabigat sa kanila. Magpapatuloy na sana ulit sa paglalakad sina Furen at Hong, pero biglang sinabi ni Zofan na may naririnig daw siya na malapit lang sa kanila. Nagtaka naman ang babaeng si Hong sa sinabi ni Zofan, sinabihan niya ito na baka nga raw nagkakamali lang ito ng pagkakarinig. Makailang segundo ay nagkaroon nga ng malakas na pagyanig sa lugar na itinuro ni Zofan. Naisip ni Hong na tama nga raw pala si Zofan, napakatalas nga raw ng pandinig nito. Nabanggit nga rin daw sa kanya ni Madam Ying na isa rin itong novice warlord gaya niya. Sinabi ni Zofan na parang iba na raw ang nararamdaman niyang ito at parang may mali raw doon. Sumagot naman si Hong na normal lang daw ang makatagpo sila doon ng ibang hunting parties. Kahit nga raw napakakapal ng monster miasma ay hindi pa rin daw mapipigilan ng ibang mga tao na magpunta doon para kumita ng pera. Hindi na rin daw nakakapagtaka dahil marami raw sa mga tao ay handang magpakamatay para lang yumaman. Sinabi ni Zofan na mukhang hindi raw ito labanan sa pagitan ng isang Starfall warrior at halimaw. Sa lakas nga raw ng nangyayaring pagyanig ay parang labanan ito sa pagitan ng dalawang malaking monster. Tuwang-tuwa naman ang isang lalaki habang pinapanood ang mga naglalaban na halimaw, maglaban-laban nga raw ang mga ito at magpatayan. Pagkapanalo ng isang halimaw ay bigla itong nagkaroon ng mutation. May isang grupo ng mga kalalakihan ang masayang nanunood sa ginagawang paglalaban ng mga halimaw. Nakakatulong sa mga halimaw na ito ang marahas na pakikipaglaban para magawa nilang makapag-mutate. Ang matagal na pagkababad ng mga ito sa mga monster miasma ay nagde-develop ng hindi inaasahang mutation. Ang mutation na pinagdadaanan ng mga ito ay naglalabas ng nakakakilabot na halimaw. Nagkakaroon sila ng mga kakayahan o parte ng katawan na hindi naman talaga naaangkop sa kanilang uri. Matapos ang mutation ng mga ito ay lumalabas ang mga bagong klase ng halimaw. Gaya na lang ng nangyayari ngayon,
ang dating Beastclaw monster ay naging isa na ngayong mutated na halimaw, at naging isang bagong uri ng B-rank monster na maaari nang tawagin na Winged Beastclaw. Sinabi ng isang nakatalukbong na lalaki na tama nga raw ang hula nila na dadaan sa mutation ang nakikita nilang mga halimaw sa sandaling mag-umpisa na ang advancement ng mga ito. Malaki nga raw ang nagiging impluwensya ng monster miasma sa advancement ng mga halimaw. Matapos nga raw ang marahas na labanan ay mas lumalaki ang tsansa na lumabas sa mga ito ang bagong species ng halimaw. Natuwa rin ang isang lalaki dahil nagawa nga raw nilang makagawa ng panibagong uri ng B-rank monster. Mabebenta nga raw nila ang core ng mga halimaw na ito sa malaking halaga. Pinuri rin ng lalaking ito ang nakatalukbong na lalaki, sinabi niya na gumana nga raw ang plano nito. Kapag nakuha nga raw nila ang monster core ng mga halimaw na gaya ng napag-usapan nila, 40% nga raw nito ay mapupunta sa nakatalukbong na lalaki. Nagpasalamat naman ang nakatalukbong na lalaki sa kabilang grupo, sinabi niya na lahat nga raw sila ay nagpunta sa Sierra City's Monster Den para yumaman. Kikita nga raw sila ngayon ng pera nang dahil sa kanilang pagtutulungan. Naisip ng nakatalukbong na lalaki na salamat nga raw sa kamangmangan ng kabilang grupo, kapag nagtagumpay na nga raw ang kanyang plano ay gagamitin niya raw ang mga ito bilang kanyang scapegoat sa lahat ng krimen na kanyang ginawa. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na kailangan na lang daw nilang maghintay na dumating doon ang kanilang target. Palihim naman na nakikinig sina Zoufan kung saan nanggagaling ang mga pagyanig. Sinabi ni Hong na siguro raw ay may mga tao doon na balak manghunting ng mga halimaw. Hindi naman makapaniwala si Zoufan sa sinabi ni Hong. Bakit nga raw ngayon pa ng mga ito na isipan na manghunting ng halimaw gayong kumakalat doon ang monster miasma? Napatanong siya kay Hong kung balak na ba raw ng mga itong magpakamatay. Sumagot naman si Hong na ano ba raw ang nakakagulat sa mga tao na handang magpakamatay para sa pera. Sa tuwing kumakalat nga raw ang monster miasma ay nagpupunta doon ang iba't ibang hunting group para manghunting ng mga bagong species ng halimaw. Pero alam na naman daw siguro ni Zoufan kung ano ang sinapit ng karamihan sa mga ito. Sinabi ng batang si Furen na kapag lumakas nga raw siya ay gusto niya ring galugarin ng kailaliman ng Western Monster Well, gusto niya nga raw gawin yun dahil malaki nga raw ang maaari niyang kitain sa pagpatay ng mga high-level monsters. Sinabihan ulit ni Hong si Furen dahil napakagahaman nga raw nito sa pera, kapag nga raw sinubukan nitong pumasok sa Western Monster Well ay babalian niya raw ito ng binti. Sumagot naman si Furen na hindi niya na nga raw ito gagawin kaya wag na nga raw siya nitong hampasin. May biglang naramdaman si Zoufan kaya agad nitong sinabihan ang dalawa niyang kasama na kailangan daw nilang lumayo. Mabuti na lang at naramdaman agad ito ni Zoufan, sa sandaling iyon ay aatakihin na nga ng isang halimaw ang lugar na pinagtataguan nila. Mabilis na nawasak ang mataas na pader noong atakihin ito ng dumating na halimaw. Naghanda ang grupo ni Zoufan dahil nakakakilabot nga raw ang pressure na inilalabas ng halimaw na ito. Noong lumapit na ang halimaw ay napatanong si Zoufan kay Hong kung ano raw klase ng halimaw ang nasa harapan nila. Sumagot naman si Hong nang hindi niya rin daw alam. Ito pa nga lang daw ang unang beses na nakakita siya ng ganoong halimaw. Mabilis na sumugod ang dumating na halimaw kaya agad din itong sinalubong ni Hong. Matagumpay na nasangga ni Hong ang pag-atake na ginawa ng halimaw. Pero kahit nagawa niya yun ay napaatras pa rin siya sa lakas na taglay ng kalaban niyang mutated monster. Nakaramdam ng kaba si Hong noong mapagtanto nito na higit na mas malakas sa kanya ang halimaw. Sinabihan ni Hong ang kanyang mga kasamahan na hindi na raw maganda ang kanilang kalagayan, ang halimaw nga raw na nasa harapan nila ay mukhang isang B-rank monster. Sinabihan niya rin si Zoufan na bitbitin na raw nito si Furen at agad na tumakbo, siya na raw muna ang bahalang humarap sa halimaw habang tumatakas ang mga ito. Hindi naman sinunod ni Zoufan ang sinabi ni Hong, tinanong niya ito kung nakalimutan na ba raw nito kung bakit siya kasama sa misyon. Sinabihan ni Zoufan si Hong na ang tungkulin niya raw ay ang protektahan ng mga ito, kaya ipaubaya na nga raw nito sa kanya ang halimaw at ito na raw ang magbantay kay Furen. Pagkaatras ni Hong ay tinanong nito kung sigurado ba raw si Zoufan na magagawa nitong makipaglaban ng mag-isa sa B-rank monster na umaatake sa kanila. Sumagot naman si Zoufan na hindi pa raw niya sigurado kung makakaya niya ba, pero susubukan niya nga raw para malaman niya ito. Ginamit na ni Zoufan ang kanyang mga maneuver and skills at mabilis na inatake ang dumating na B-rank monster. Hindi naman makapaniwala si Hong sa lakas na ipinapakita ni Zoufan. Sa lakas ni Zoufan ay napilitan ang halimaw na umatras at magtawag ng kanyang mga kasamahan.
Naisip ni Zofan na mukhang mga tropa rin daw ng kalaban niyang halimaw ang mga nagsisiliparan sa kalangitan. Nahihirapan na nga raw siya sa isa kaya mas lalo na raw kapag dumami pa ang mga ito. Inihanda ni Zofan ang kanyang espada, naisip niya na kailangan na raw niya itong bilisan. Pinakawalan ni Zofan ang kanyang skill sa sumusugod sa kanyang halimaw. Sa lakas ng pag-atake ng ating bida ay isang saglit lang nitong pinaslang ang kalaban niyang B-rank monster. Humanga si Foren dahil napakalakas nga raw pala ni Zofan, nagawa nga raw nitong patayin ang kinakalaban nitong B-rank monster ng ganoon kabilis. Napaisip naman si Hong kung isa ba raw talagang novice warlord si Zofan, sa nakikita niya nga raw ay mukhang hindi na rin nalalayo ang lakas nito sa isang intermediate warlord. Naisip niya rin na kaya raw pala isinama ito ni Madam Ying sa kanilang misyon. Agad na binuhat ni Hong si Foren noong makita nito na aatakihin na sila ng mga dumating na halimaw. Habang tumatakbo ay tinanong ni Hong ang karga nitong si Foren kung saan daw sila maaaring dumaan. Nangamba si Hong noong makita nito ang bilis ng mga humahabol sa kanilang halimaw. Kinakabahan na rin si Foren dahil malapit na nga raw silang abutan ng mga ito. Agad na hinabol ni Zofan sina Hong at Foren para iligtas. Hinawakan niya sina Hong at Foren at sinabihan ang mga ito na kumapit sa kanya ng mahigpit. Hindi makapaniwala ang dalawa sa bilis ng pagtakbo ni Zofan kahit nabuhat-buhat pa sila nito. Tumigil na sa paghabol ang mga halimaw noong mapagtanto nila na hindi na nila magagawang mahabol pa sina Zofan. Tiningnan ni Zofan ang mga tinakasan nilang halimaw, lahat nga raw ng mga ito ay mga mutated monster. Tinanong niya si Hong kung sadya ba raw ganoon kadali mag-mutate ang mga halimaw kapag nabababad ang mga ito sa miasma. Sumagot naman si Hong na sa tuwing kumakalat nga raw ang monster miasma, ay tumataas rin daw ang mutation rate ng mga halimaw. Pero ito pa lang daw ang unang beses na nakakita siya ng ganoon karaming mutated monsters. Napatanong naman si Zofan kung makakaapekto ba raw ang sitwasyon na ito sa kampo ng Dark Star. Sumagot naman si Hong na wag na raw muna itong intindihin ni Zofan, mag-focus daw muna sila sa kanilang misyon na pag-aalis ng mga kumakalat na miasma. Sinunod ni Zofan ang daan na itinuturo ng guide nila na si Foren hanggang sa makarating sila sa isang lugar. Habang pumapasok sila ay naisip ni Zofan na parang pamilyar daw sa kanya ang lugar na ito. Hindi nga raw ito lumalabas sa mapa, pero sa natatandaan niya nga raw ay dito dati nakatayo ang West Park. Madalas nga raw silang namamasyal doon ng kanyang ina noong isa pa lang siyang bata. Habang naglalakad ay sinabi ni Zofan na hindi niya raw akalain na nasa lugar pala na yun ang miasma dispersing device. Nagulat si Zofan noong may bigla na lang ipinakita sa kanya si Hong. Sa kamay nito ay nakita ng ating bida ang isang mahiwagang salamin.